Kabanata 641. Siya at ako ay nagmahalan sa paglipas ng panahon. Matapos ang mahabang katahimikan, sa wakas ay isang malalim at malungkot na boses ang nagmula sa sala. Kailan nangyari yon? Nang lumingon sila, nakita nila ang dagwang mga mata ni Kai na puno ng pagpipigil at pagkabigla. Tumawa si Julie at mukhang walang pakialam. Not long ago. Si Roman at ako ay matagal na kaming magkakilala. Nagkasundo kami kaya napagdesisyonan namin na magsama. I guess we fell in love. Hindi ka pani-pani walang madilim ang gwapong mukha ni Kai. Nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao kaya't umuumbok ang mga ugat sa kanyang mga braso. Galit na galit siya. Nakita ni Nicole ang masamang sitwasyon at agad na tumahimik. I just mentioned it in passing. Jules, you should have told me earlier, tapos hindi na ako nagtanong. Ngumiti si Julie at sinulyapan si Roman na may maamong ngiti. I asked him to come over para sabihin ko sayo. Hindi inaasahan ni Julie na mapatigil siya sa biglang tanong ni Nicole. Sabi ni Nicole, congratulations. I'll always support your decision. Salamat. Napangiti si Nicole at nakaramdam ng kaunting komplikado. Naisip niya, kawawa naman si Kai. Nakahanap siya ng dahilan para paalisin sina Julie at Roman. Then, she turned back and looked at Kai's red eyes. Kinagat ni Nicole ang labi at bumantong hininga. Kay, kalimutan mo na lang. Ang isa ay ang kanyang bestie, habang ang isa ay ang kanyang kapatid. Ano pa ang magagawa ni Nicole? Malamig ang mukha ni Kai. No. I won't just let her go. We have to break them up. Hindi na kaimik si Nicole. Hindi niya maintindihan ang konsepto ng panghihinayang matapos mawala ang isang tao, ni hindi niya ito maipaliwanag. Lahat ba ng lalaki ay may ganitong klaseng inferiority complex? I'm not gonna help you. You're on your own. Bakit hindi pinapahalagahan ng mga lalaki ang kanilang mga babae kapag kasama nila at iniisip lamang nila na mahalaga ang babae kapag nawala siya? Nakakatawa yon. Kinuha ni Nicole ang kanyang bag at naghanda ng umalis, ngunit tinawag siya ni Kai sa paos at pinipigilang boses. Lil N. Namumula ang mga mata ni Kai habang tahimik na nakatingin kay Nicole ng buong 3 segundo. Kinuha niya ang wallet niya sa bulsa at ibinigay sa kanya. Feel free to swipe all my cards. Ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Hindi alam ni Nicole kung nangganyo ba siya sa pera, pero bigla siyang nakaramdam ng lungkot nang makita siyang ganito. Parang hindi lang siya naglalaro. Inilabas ni Nicole ang isang itim na card na walang limitasyon at tinapik ang kanyang balikat. Fine. I'm not doing it for the money. I'm doing it for you and Julie, for the sake of your happiness. Kumaibot ang sulok ng labi ni Kai habang nagsasalita ng labag sa kalooban niya. Thanks, sis. Tumawa si Nicole. Siya ay tiyak na hindi nagkukulang ng pera, ngunit hindi siya tatanggi sa pera na nahulog mula sa langit. Ang mga walang limitasyong card na ito ay parang mga brick para sa kanya upang maging pinakamayamang tao sa mundo. Hindi siya makaligtaan kahit isang piraso. Dahil kinuha niya ang pera ni Kai, kailangan niya itong tulungan. Tinanong ni Nicole si Kai tungkol sa nakaraan nila ni Julie para makapag-isip siya ng tamang paraan para lapitan ito. Labis na nag-aatubili si Kai, ngunit sa pamimilit ni Nicole, sa wakas ay nagbukas siya. Kaklase mo siya. Nung una wala akong interes sa kanya, pero lumapit siya sa akin at sinabing 9 love at first sight siya sa akin. Ang pag-ibig sa unang tingin kumpara sa pag-ibig sa paglipas ng panahon ay tila medyo palpak. Hindi ko siya gustong makasama noon. Nung mga oras na iyon, patuloy akong ginugulo ng ex-girlfriend ko, kaya gusto kong gamitin si Jules para ipagtabuyan ang ex ko. Pinakinggan ni Nicole ang kanyang paghikbi. Sa tuwing hindi matitiis ni Nicole na pakinggan ito, pinapaganda ni Kai ang sarili at iniisip na makatwiran ang kanyang ginawa. Maya-maya pa ay medyo lumungkot ang mukha niya. Hindi ko hahayaang makuha ang magandang batang iyon. Napaawang ang labi ni Nicole. Ikaw ay isang hamak. Nang marinig ni Kai ang pagsaway sa kanya ni Nicole, hinawakan niya ang kanyang ilong at dali-daling nagsalita bago nagbago ang isip ni Nicole. Sapat na ba ang isang card? Hindi na kaimik si Nicole. Seeing that Kai was so sincere, si Nicole ay nakaisip ng ilang paraan para gawin ito. Una, kailangan mong kumalma saglit. Hintayin mong magkaproblema sina Julie at Roman, pagkatapos ay samantalahin mo ang sitwasyon para kunan ang iyong kuha.
Pagkatapos ay tingnan natin kung ano ang mangyayari. Actually, hindi umaasa si Nicole kay Kai. Kung siya si Julie, hindi niya pipiliin si Kai. Lahat ng lalaki ay hamak. Napaisip si Nicole. Kabanata 642. Masamang Lea. Kinwestiyon ni Kai ang mga pamamaraan ni Nicole, ngunit dahil si Nicole ang bestie ni Julie, mas mauunawaan niya si Julie. Kaya naman, walang ibang pagpipilian si Kai kundi gawin ng buong puso ang sinabi sa kanya. Si Nicole ay nasa trending topic sa loob ng 3 araw, kung saan ang mga stock ng Stanton Corporation at Ferguson Corporation ay tumaas sa ganoong taas dahil sa hype lamang ni Nicole. Lahat ay naiinggit. Maraming kababaihan sa matataas na lipunan ang sumunod sa yapik ni Nicole at sinadyang kumuha ng paparazzi na kunan sila. Nais din nilang gamitin ang pagkakataong ito para maging bigwig sa business at entertainment circles. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang lumikha ng maraming splash. Tuwing kinukunan ng litrato, ilalabas ito at ihahambing kay Nicole. Paano sila magiging walang awang bilhin ang mga trending topics sa figure na iyon? Akala ba nila di natin alam? Hindi man lang nila may kumpara sa ating President Nicole na nakatuon sa karera. Ang mga high society ladies na ito ay dapat lang mag-concentrate sa paggastos ng pera. Paano kaya ng mga karaniwang tulad natin na makabili ng ganoon kalaking brilyante? Nag-hire pa sila ng mga tao para gumawa ng mga peking account para purihin sila na nagsasabing sila ay mga diyosa sa lupa. Akala ba nila bulag tayo? Kaya naman, nang iminungkahi ng board na isuot muli ni Nicole ang kanilang bagong produkto para sa street photography, tumanggi siya. Ayaw ni Nicole na gumamit ng parehong paraan sa pangalawang pagkakataon dahil ang pagiging masyadong sinadya ay magpapatalikod lamang sa mga tao. Kaya naman, sa loob ng ilang panahon, sadyang iniiwasan ni Nicole ang posibilidad na nasa kamera. Hinahayaan din niya si Grant na dumalo sa ilang pampublikong okasyon bilang kapalit niya. Ferguson Corporation. Tulad ng dati, si Old Master Ferguson ay pumupunta sa opisina paminsan-minsan, upang ipakita ang kanyang mukha. Ang isang dahilan nito ay upang paalalahanan ang mga lumang shareholder na sumunod sa mga patakaran. Ang pangalawang dahilan ay upang bantayan ang mga galaw ni Eric. Ang mga especially iyan na inilagay niya sa paligid ni Eric sa simula ay halos wala na. Sa paglipas ng panahon, pakiramdam ng matanda ay nawawalan na siya ng kontrol sa Ferguson Corporation, pati na sa apo. Gayunpaman, may kapangyarihan pa rin si Old Master Ferguson sa kumpanya, kaya walang nang-ahas na pabayaan siya. Nang lumabas si Eric sa isang pulong, iniulat ni Mitchell na naghihintay si Old Master Ferguson sa kanyang opisina. Kumunot ang kilay ni Eric at pumasok. "Lolo, bakit ka pumunta?" Matalas at matalas ang mga mata ni Old Master Ferguson habang nakatingin sa apo at umungol. Naabot na natin ang hindi pa nagagawang antas ng pakikipagtulungan sa Stanton Corporation. Bakit hindi ko alam ang tungkol sa napakagandang bagay? Inihagis niya ang magazine sa mesa. Maging ito ay ang online media o ang mga pahayagan at magazine, lahat ng mga ito ay sumasaklaw sa kooperasyon sa pagitan ng Ferguson Corporation at Stanton Corporation, na ginawang parang pinakamatibay na unyon sa mundo ng negosyo. Nilagay ni Eric ang isang kamay sa bulsa. Madilim at madilim ang kanyang tingin saglit. "Hindi mo ba alam ngayon?" Kalokohan. Nagalit si Old Master Ferguson sa inasal ni Eric. "Since Nicole mentioned the cooperation between both our companies to the public and didn't avoid the chismis between you two, ibig sabihin may chance pa kayo. Since ayaw mong mag-consider ng ibang babae, then you need to marry Nicole again." Walang kapatawaran na sinabi ni Old Master Ferguson ang kanyang layunin sa pagdating sa oras na ito. Noong una, sumuko na si Old Master Ferguson sa pamilya Stanton, ngunit ang isang simpleng larawan ni Nicole ay maaaring gumawa ng pagtaas ng stock ng Ferguson Corporation, na nagpakita na ang potensyal ng babaeng ito ay hindi dapat maliitin. Kung magpakasal si Nicole sa ibang mayamang pamilya, sila ang magiging karibal ng Ferguson Corporation. Sa halip na ito, mas gusto ni Old Master Ferguson na magpakasal si Nicole sa pamilya Ferguson. Nang marinig ito, medyo nagdilim ang mukha ni Eric. Tumawa siya ng mahina. "Now that the Harrison family is out of the game, you're set your eyes on the Stanton family again. You sure change your allegiance fast." Bago ito,
Si Old Master Ferguson ay abala sa pagpapakilala kay Eric sa iba't ibang high society ladies para sa isang alyansa sa kasal. Dahil alam ng publiko ang iskandalo ni Ivy Harrison, nagbago ang isip ni Old Master Ferguson tulad ng isang negosyante. Galit na galit si Old Master Ferguson kaya namula ang mukha niya. Bastos. I'm just doing this for your sake. Ayaw mo na ba siyang pakasalan? Sumuko ka na ba sa kanya? Natahimik si Eric. Lumambat ang tono ni Old Master Ferguson. This is the best of both worlds. I'll make this marriage happen even if I have to risk my reputation. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Eric. Malamig at nagtatampo ang kanyang tingin. No need. Don't interfere in my affairs with her. Alam na alam ni Eric na kapag nakialam na ang iba, lalo lang itong lumalaban kay Nicole. Malamig na tumawa si Old Master Ferguson. I won't embarrass you by going to the Stantons. I'm just here to give you a suggestion. Kabanata 643. Hindi na mababawi. Kumunat ang noo ni Eric habang hindi nagmamadaling nagsalita si Old Master Ferguson. Sa iyong mabagal at hindi direktang pamamaraan, natatakot ako na ang Shell ay tumingin lamang sa iyo kapag siya ay walang asawa sa 40 o 50 taong gulang. Sa oras na iyon, huli na ang lahat at mag-aaksaya ka lamang ng iyong oras sa wala. Mas mabuti kung magagawa mo ang isang bagay na hindi mababawi at mabuntis siya, wala siyang magagawa kundi ang makasama ka. Saglit na malamig at nagtatampo ang mukha ni Eric. Matalim at malamig ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Old Master Ferguson. Nagyayelong boses niya. Siya si Nicole Stanton. Si Nicole ay hindi isang pushover na hindi lalaban kapag siya ay nabuli. Sa likod ng buong Stanton Corporation, siya ba ay isang regular na babae na maaaring kontrolin sa kalooban. Ang nakakasakit na Stanton Corporation ay iiwan lamang ang parehong kumpanya sa pagkatalo. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Old Master Ferguson. Of course I know that she's Nicole Stanton. Dahil sa pagkakakilanlan niya kaya hindi kayang mawala ng pamilya Stanton ang kanilang reputasyon. We can only use this necessary means to force them to let Nicole marry you. Ilang segundong tinitigan ni Eric ang matanda at ngumisi. Oh, kung ganun anong klaseng mga kinakailangang paraan ang gusto mong gamitin? Tumaas ang kilay ni Old Master Ferguson, kidnap, date rape, aksidente. Hindi ba madaling makitungo sa babae? Basta nahuli ng media na may ka-fling kayong dalawa, hindi siya hihiwalay at ang kanyang sarili mula sa iyo muli. Ang pamilyang Ferguson ay lalabas upang humingi ng tawad sa kanya upang hindi siya masiraan ng loob sapat na, kaya sa tingin ko natutunan ni Ingrid ang kanyang leksyon. Nang marinig ito ni Eric ay nabigla siya. Isang matinding lamig ang lumabas sa kanyang puso. How dare the old man to use such a despicable and underhanded tactic on Nicole? Bagamat ganoon ang iniisip ni Eric kapag siya ay galit, alam niyang kung talagang gagawin niya iyon, malamang ay papatayin siya ni Nicole, at hindi siya patawarin. Iyon ay isang pipe dream lang. Kaya naman, hindi man lang naisip ni Eric ang tungkol dito. Nang makita ang katahimikan ni Eric, nakaramdam ng kaunting pagmamayabang si Old Master Ferguson. Huwag mong isipin kung gaano ito ka-underhanded, basta't ito ay gumagana. Maliban na lang kung gusto mong tumayo at panoorin siyang magpakasal sa iba at magkaanak ng ibang lalaki. Magiging isang malakas na kaaway iyon para sa ating pamilya. Para kay Old Master Ferguson, ang posisyon ng pamilya Stanton ay kooperasyon o kompetisyon. Sa ngayon, bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang lakas, ngunit kung nagpakasal si Nicole sa iba, ang mga Stanton ay hindi na magkakaroon ng pakikipagtulungan sa mga Ferguson. Higit pa rito, nakita ni Old Master Ferguson ang kakayahan ni Nicole sa nakalipas na 2 araw at lalo siyang nag-atubiling hayaan ang gayong babae na mapunta sa ibang pamilya. Napakaraming benepisyo ang may dudulot ni Nicole sa pamilya Ferguson. Lolo. Itinaas ni Eric ang singkit niyang mga mata na malamig sa kaibuturan. May bitter na lamig ang boses niya. Don't try to hurt her. Hindi ako papayag. Ano? Malamig ang tono ni Eric. Kung bored ka, mangisda ka, magbiyahe, o maglaro ng chess. In short, hindi mo kailangan pang himasukan ang mga affairs ko kay Nicole. Pangit ang mukha ni Old Master Ferguson habang nakapikit ang mga mata. Don't tell me na ayaw mo nito. Ginagawa ko,
Ngunit gagamit ako ng aking sariling mga pamamaraan. Hindi ako magiging kasuklam-suklam at walang kahihiyang gumawa ng isang bagay na hindi mababawi. Napakalamig ng boses ni Eric. Gentleman si Eric at hindi niya tretuhin ng ganito ang isang babae, lalo na si Nicole. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawa, lolo at apo. Pinaikit ni Old Master Ferguson ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Eric. Nagalit siya. Fine, kung hindi mo gagawin ito, huwag kang magsisi. Ngumisi si Old Master Ferguson. Nakapagdesisyon na siya. Saktong pagtayo niya at 2 hakbang ay tinawag siya ni Eric bago siya makaalis. Lihim na napangiti ang matanda habang iniisip, napakabata pa ng batang ito. Hanggat gumagana ang pamamaraan, sino ang nagmamalasakit sa proseso? Siguradong pinagsisihan ito ni Eric. Pausat matigas ang boses ni Eric habang sinasabi, I'll have someone take care of you 24/7 without leaving your side. If you dare to do anything behind my back, you'll send abroad for a period of convalescence, parang nanay ko lang. Boom! Kabanata 644. Book out the venue. Nanginig ng husto ang katawan ni Old Master Ferguson. Tumalikod siya at tinitigan si Eric ng nakakamatay na tingin, tila hindi makapaniwala. Ikaw. Tinawag ni Eric na may pumasok. Pabalay ka ng Old Master sa Ferguson Villa. Pagkatapos noon, hindi na muling tumingin si Eric sa kanyang lolo. Pulang-pula ang mukha ni Old Master Ferguson sa galit. Si Eric ang apo na ipinagmamalaki niya at ang tagapagmana na ginugol niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagsasanay. Si Eric ay iba sa kanyang ama, si Charles Ferguson, na konserbatibo, duwag, at walang ambisyon. Dahil bata pa si Eric, siya ay matalino at matapang, kaya't nakatuon si Old Master Ferguson sa paglinang kay Eric upang maging kahalili niya. Ang kumpanya ay ipinasa kay Eric noong siya ay nasa edad na, higit pa kay Charles. Sa ngayon, napakahusay ni Eric. Hanggang ngayon, biglang naramdaman ni Old Master Ferguson na tumanda na siya. Wala na siyang kakayahan para makinig pa sa kanya si Eric. Pagkaalis ni Old Master Ferguson, pagod na umupo si Eric sa upuan habang nakakunot ang noo. Parang nilalamon siya ng malamlam na liwanag. Pumasok si Mitchell na may dalang ilang mga dokumento. Presidente, magsalita ka. May balita mula sa ibang bansa, some confidential information para sa iyo. Inabot ni Mitchell ang selyadong file. Ito ay isang sikreto at channel na kahit si Mitchell ay hindi mabuksan. Nagtaas ng mata si Eric. Got it. Anong ginagawa ni Toto ngayon? Ang walang kwentang mataba na iyon ay dapat itapon sa sign. Napaisip si Eric. Nag-alinlangan si Mitchell ng ilang segundo. Nag-aalaga siya ng isda para sa iyo sa Imperial Gardens sa fish tank na binili mo sa foreign auction, pero 5 batch ng isda ang namatay. Nagkaroon ng malamig na katahimikan ang hangin. Papasok siya sa trabaho bukas at maging bodyguard ko. Natigilan si Mitchell, saka walang pagbabago sa ekspresyon na tumango bago siya umalis at isinara ang pinto sa likuran niya. Bodyguard. Kung may panganib, si Toto ang unang tatakbo. Gayunpaman, hindi nang ahas si Mitchell na tanungin ang desisyon ni Eric. Isang bagong bar ang binuksan sa Atlanta. Kaya, si Yvette, na mahilig magsaya, ay kailangang tingnan ito. Tinawag ni Yvette si Nicole pagkatapos lang ng trabaho para sabay na uminom. Pagdating ni Nicole sa bar ay walang maingay at masiglang tugtugin, wala ring grupo ng mga gwapong lalaki at babae na sumasayaw na medyo nakaka-depress. Isa ba itong bar? Ang loob ng bar ay labis na malungkot sa kahabag-habag na musika na nagpapahina sa loob ng mga tao. Naglakad-lakad si Nicole sa loob at nakita niya ang napakaraming tao. Bakit walang nagkomento sa kapaligirang ito? Paano ang masayang oras na ito? Nakita ng manager ng bar si Nicole, na maganda ang pananamit. Bagamat sa madilim na liwanag, hindi niya nakilala si Nicole, kitang-kita niya mula sa kanyang handbag at panoorin na siya ang pinakamayamang babae sa bayan. Nagmamadali niyang tinanggap siya. Miss, anong serbisyo ang kailangan mo? Change the music. Nakakakilabot. Natigilan ang manager ng bar at napailing sa kahihiyan. Isang customer ang nag-book ng venue ngayong gabi, at ito ang musikang hiningi niya. Bilang manager ng bar,
Alam din niya na nakakapagod at hindi angkop ang ganitong uri ng musika, ngunit nagbayad ang customer at tinukoy na maaari nilang ipagpatuloy ang pagtanggap ng iba pang customer sa kondisyon na hindi dapat baguhin ang musika. Gusto mo bang pumunta sa isang pribadong silid? Hindi mo maririnig ang musika doon. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at umiling. Hindi. Ang kahon ay walang ganitong pakiramdam. Hindi pa dumarating si Yvette. Bumantong hininga siya at umorder ng ilang bote ng dekalidad na alak sa halagang daan-daang libong dolyar, pagkatapos ay umupo sa bar counter, naghihintay kay Yvette. Nakita ito ng manager ng bar at nagtanong, ano pa ang mga kahilingan mo? Magkano ang mag-order ng kanta? Dapat ko bang i-book out ang venue o buong gabi? Matigas ang ulo ni Nicole na palitan ang kanta dahil pakiramdam niya ay baka ma-depress siya na baka tumalon talaga siya sa building kapag pinakinggan niya itong muli. Naisip ng manager ng bar ang customer na lasing sa pribadong kwarto at sumuko sa nakakaakit na kapangyarihan ng pera. Miss, depende sa mood mo. Ang mood, gumastos. Ngumiti si Nicole sa kasiyahan, kinuha ang card na binigay sa kanya ni Kai, at hinampes ito sa mesa. Ilagay ang Staying Alive. Kabanata 645. Mayaman na babaeng may malakas na kagustuhan. Natulala ang manager ng bar kay Nicole. Ang isang matikas at batang babae ay gustong makinig sa makalumang kantang ito. Gayunpaman, dahil siya ang P-Master, ang kanyang mga salita ay utos. Hindi nang ahas ang manager ng bar na magpakita ng sorpresa at nakangiting tumingin sa kanya na para bang tumitingin sa bundok na ginto. Oo naman. Ano pa bang kailangan mo? Anything I need can be satisfied. Nagtaas ng kilay si Nicole. Ang mga pangangailangan ng aming mga customer ay ang aming pagganyak upang mapabuti ang aming sarili. Ngumiti ang manager ng bar. Lahat ay maaaring yumukod sa pera. Sabi ni Nicole, lakasan ang volume kung ganoon. Sino ang makakarinig nito na ganoon kababa? Masyadong madilim ang ilaw para makita ang sinuman. Isa pa, gusto ko ang blueberry cheesecake mula kay Caitlin at luwak na kape mula sa Banlay. Kinagat niya ang kanyang mga labi at naisip na hindi siya dapat lumampas sa dagat. Yun lang. Pwede ba yun? Tinitigan siya ng manager ng bar na tulala ng isang buong minuto. Agad niyang pinagsisihan ang mga salitang iyon. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa kung paano niya ginamit ang daan-daang libong dolyar sa alkohol sa ganoong paggastos na paraan at ang itim na card na hinampes sa mesa, agad siyang ngumiti. Of course. These are small matters. I'll get someone to buy them immediately. Maganda ang mood ni Nicole. Talagang bihirang makatagpo ng ganitong mabait na amo, kaya nagpa siyang maging madalas na patron sa hinaharap. Wala pang isang minuto, napalitan ang nakaka-depress na musika. Ang Staying Alive ay umalangaw-ngaw sa bar. Ang mga customer sa bar ay hindi pa nakakaalis sa malungkot na kapaligiran mula sa nakaka-depress na musika kanina nang sila ay nahulog sa isang upbeat na kapaligiran noong 1970s. Si Yvette, na late dumating, ay nagulat nang marinig ang gayong lumang paaralan na musika. Tumakbo siya kay Nicole at tumingin sa mga tao sa dance floor na sumasayaw sa musikang ito. Kakaiba. Nikki, bar ba ito o 70s disco? Halos walang laman ang bote ng alak ni Nicole. Lumingon siya kay Yvette na may malabo at nalilitong mga mata. Oo, ano ang tagal mo? Kumaway si Nicole sabay turo sa cake na nasa harapan niya sabay ngiti. Talagang maganda ang ugali ng tagapangasiwa ng bar. Nasa-satisfy niya ang lahat ng pangangailangan ko, kaya dapat mas madalas tayong pumunta rito sa hinaharap. Tiningnan ni Yvette ang ilang bote ng mamahaling dekalidad na alak na nakalatag sa kanyang harapan at kinukat ang mga sulok ng kanyang bibig. Hindi. Ayaw kong bumalik dito. Magsasalita pa sana si Yvette nang biglang may narinig siyang malakas na sumpa at gulo mula sa hagdan. I've already booked the venue, yet you dare to change the music at will. I can make you out of business. Medyo pamilyar ito, at parang lasing ang taong iyon. Anong mayaman na babae? Hindi mo kayang masaktan ang isang mayamang babae, pero kaya mong masaktan ang isang young master na katulad ko. Gusto kong makita kung sinong baliw na babae ang gustong makinig sa ganyang lumang kanta. Hiniwalayan ako ng asawa ko. Staying Alive, ang huling kanta na gusto kong pakinggan. Young Master Ludwig. Mr. Ludwig. Hinayla ni Yvette ang damit ni Nicole. Narinig din ni Nicole ang pagmumura at pagmumura sa hagdan.
Kumuha siya ng isang baso ng alak, lumakad, at nanginginig na sumandal sa sulok, pinapanood ang lasing na si Keith Ludwig na lumitaw sa asol. Si Keith ay lasing na at nagkaroon ng pent-up depression na hindi niya nailabas. Habang siya ay nasa daan upang maghanap ng gulo sa mayamang matandang babae na iyon, nakita niya si Nicole na nakatayo sa anino ng liwanag ng buwan, nakatingin sa kanya ng malamig na tingin. Nang makita ang nagyayelong titig na iyon, nadapa si Keith. Yung mayamang babae na sobrang preference talaga si Nicole. Nang gustong umatras ni Keith ay hindi naman tumayo ang taong pilit na pinipigilan si Keith sa likuran at aksidenteng naitulak siya. Malungkot na sigaw ni Keith at bumagsak sa hagdan. Nakaramdam siya ng pagkahilo, at pagkahilo. Bumagsak si Keith sa lupa at humagulgol sa sakit. Ang "Stayin' Alive" ay umiikot pa rin sa background, na parang sisabog ang kanyang ulo. Nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang kahabag-habag. Kabanata 646. Ang mga babae ay hindi dapat sumama sa isang group fight. Nagmamadaling bumaba ang manager ng bar para tulungang makatayo. Young Master Ludwig. Pinalibutan ng lahat si Keith ng mahigpit na bilog. Malamig na ngumuso si Nicole habang nanginginig si Keith. Nagchichismisan ng mga tao sa paligid habang nanonood. Tapos na. Si Young Master Ludwig ay hindi isang taong maaaring masaktan. Tiyak na hindi niya pababayaan ang babaeng ito. Oo, tatawag ba si Young Master Ludwig ng pulis at maling akusahan siya? Manager, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating ibigay itong babae? Pilit na binubuksan ni Keith ang kanyang mga talukap at binuksan ang kanyang telepono. Call and ask my wife to pick me up. This song is very good. Don't look for trouble. Hindi kayang saktan ni Keith si Nicole, kaya kinailangan niyang ihiwalay ang sarili sa kanya. Sa isiping iyon, kahit papaano ay nahimatay si Keith. Kinilig ang manager ng bar at kinuha ang phone ni Keith para tawagan kung sino ang susando sa kanya. Sabi ni Nicole sa malamig at malinaw na boses, "He's divorced, so get his friend to come and pick him." With that, she found Eric's number on Keith's phone and threw it back to the bar manager. Kinuha niya ang bag niya at lumabas ng bar kasama si Yvette. Nangangamba ang manager ng bar dahil nahihirapan siya sa pag-iisip kung sino ang tatawagan. Una niyang tinawagan ang kontak na nagngangalang, "Wifey." Gayunpaman, na-disconnecta ito nang wala pang isang tawag. Parang hiwalay na talaga ang lalaking ito. Ang sumunod na ginawa niya ay tumawag kay Eric Ferguson. Narinig ito ni Eric at hindi na naabala sa lasing na si Keith, kaya nagpadala siya ng sundo kay Keith at hindi na siya nagpakita. Nang makalabas sina Nicole at Yvette sa bar, nanginginig sila dahil sa malamig na simoy ng hangin. Nagkatinginan ang dalawang babae at ngumiti. "You're almost drunk. I'll send you home." Napatingin si Yvette sa oras at biglang naalala na hindi pala siya nagda-drive. "Nasaan ang sasakyan mo?" Sagot ni Nicole, "Pinapante ako ng driver ko dito." Napakurap si Yvette. "Nagkataon lang. Ako rin." Kinuha ni Nicole ang phone niya at inaliw siya. "I'll get my brother to pick you up. You can stay at my place tonight." Habang sinasabi niya ito, isang anino ang biglang dumaan sa kanila. Hindi ito napansin ni Nicole dahil naantala ng alak ang bilis ng kanyang reaksyon. Pagkatapos noon, walang laman ang kamay niya. Sa mga anino sa tapat nila, ilang makukulay na buhok na punk ang sumilay ng malisyosong ngiti. Nagkatinginan sina Nicole at Yvette. Nakasalubong sila ng gulo. Ang bar na ito ay bagong bukas at hindi pa rin inaangkin na teritoryo, kaya natural, target ng mga gang ang lugar. "Yo, ang dalawang chicks na ito ay medyo mainit. Gusto mo bang magkaroon ng kasiyahan sa amin?" Sumipol sila na parang mga hooligan at mukhang determinado silang makuha ang gusto nila. Ito ay dalawang mahinang babae laban sa isang grupo ng mga gangster. Matigas sila tulad ng mga gutom na lobo na nakatagpo ng maliliit na tupa. Kapag ninakaw ang telepono ni Nicole, siya ay halos matino. Malamig at mabagsik ang kanyang mga mata habang nakatitig sa mga ito. "Ibalik mo ang phone ko. Ano ang gagawin mo kung hindi ko ibalik? Kung hahalikan mo ako, maaari kong isaalang-alang ito." Malungkot ang mukha ni Nicole. Ang mga alipores na ito ay hindi tugma para sa kanya. Gayunpaman, hindi alam ni Yvette kung paano lumaban, kaya natakot si Nicole na hindi sinasadyang masaktan si Yvette kung sila ay mag-aaway.
Habang nag-aalangan si Nicole, biglang tumili at bumagsak sa lupa ang hooligan na pinakamalakas magsalita habang hawak ang ulo. Isang bato ang ibinato sa kanyang ulo, at ang dugo ay umaagos ng husto. Ibang-iba ang itsura ng taong mabagal na dumating mula sa entrance ng bar na may itim na sando at pantalon sa karaniwan niyang maamo at mahinhin na ugali. Clayton Sloan. Napakurap-kurap si Nicole at naisip niyang naghahalusinate siya. Si Clayton ay may napakalupit na hitsura na sa ilang sandali, nakakagulat na naisip niya na siya si Eric. Pinagpag ni Clayton ang mga kamay niya na para bang madumi ang batong nahawakan niya kanina. Mr. Sloan. Medyo nagulat si Nicole. Nasa bar siya kanina pero hindi man lang nakita si Clayton doon. Ngumiti ng malumanay si Clayton sa kanya. Miss Stanton, please wait for a moment. I'll send you back later. Nakita ng mga punk na iyon na nag-iisa si Clayton, kaya ang takot kanina ay nauwi sa galit. Naghiyawan sila at sumugod kay Clayton. Tutulungan na sana ni Nicole si Clayton palabas, ngunit hinayla siya pabalik ni Yvette gamit ang nakakamatay na pagkakahawak. Nikki, don't be impulsive. Hindi ka magkaka-boyfriend kapag nasali ka sa group fight ng ganito. Kabanata 647. Pretty, give me a chance. Biglang natigilan si Nicole sa sinabi ni Yvette. Lumapit si Yvette kay Nicole at pabulong na nagpaliwanag. These people are no match for that guy. Just rest assured and give him a chance to perform. Kumunat ang noo ni Nicole. Wala pang isang minuto, bumalik ang sitwasyon. Ang makukulay na buhok na mga hooligan na iyon ay tumili ng kawawa. Ang ilan ay tumakas habang ang ilan ay sumigaw na tumawag ng pulis. Sabi ni Nicole, first day ba nila sa gang? Bakit sila tatawag ng pulis? Napatingin din si Yvette sa mga hooligan na iyon nang may pagkasuklam. Lalong humihina ang mga gangster na ito sa paglipas ng taon. Paanong napasok sa isang gang ang mga ganyang wimp? Si Clayton ay mukhang maamo at matikas, ngunit ang kanyang mga damit ay medyo magulo, kaya siya ay tumingin ng mas malamig at hindi napigilan. Ikinaway ni Yvette ang kanyang kamay. Hoy gwapo, hindi ka naman nasaktan di ba? Napangiti si Clayton. Hindi. Tumingin siya kay Nicole, kinuha ang phone na natapon sa lupa, at ibinigay sa kanya. Nasira ang phone mo. Bibilhan kita ng bago. Kinuha ni Nicole ang phone niya. Nasira at nakapatay talaga. Ayos lang, Mr. Sloan, sapat na ang naitulong mo sa akin ngayon. Salamat. Si Nicole ay may ekstrang telepono sa Stanton Mansion, kaya kahit wala ang teleponong ito, hindi na kailangang bumili ng bago sa huling minuto. No worries. Ang pagkakaroon ng pagkakataong ito na maging heroically you beauties ay ang tanging mahihiling ko. Casual na nagulungan ang manggas ni Clayton. Ang liwanag ay sumikat sa kanyang katawan, na nagpapaliwanag sa kanyang matipunong bisig at matigas na katawan. Ibang-iba ang itsura niya sa dati niyang pino at maamong anyo. Sa oras na ito, ang kanyang maamong mga mata ay umaalon sa init at kasiyahan, na nag-aalis ng lamig at nag-uudyok sa liwanag. Mapalad akong marinig ang kantang pinili mo, Miss Stanton. Napakagandang kanta. Ang mga kaibigan ko at ako ay hilig na halos hindi ako makaabot sa oras na paalisan ka. Tanong ni Nicole, kailan ka dumating sa bar? Nandoon na ako noong dumating ka. Napangiti si Clayton sa kanyang mga mata. Medyo nahiya si Nicole at gustong bumaon sa lupa. Sa sandaling pumasok si Nicole, para siyang parvenu na ibinubunyi ang kanyang kayamanan ng husto. Nako! Nasira ang aking maharlika, astig, matikas, at magandang Diyosa. Kung alam ko lang na may mga kakilala dito. Sigh. Lalong lumalim ang ngiti ni Clayton nang itinuro niya ang isang kotseng nakaparada sa hindi kalayuan. Papauwiin ko kayo kasama ang babae. Walang malay na gustong tumanggi si Nicole. Napatingin si Clayton kay Yvette, nakatabi ni Nicole. Hoy pretty, bigyan mo ako ng pagkakataon. Tumaas ang isang kilay ni Yvette at hinayla si Nicole. Okay. Dahil magkakilala na kayo, hindi na kailangang maging magalang. Binigyan ni Nicole ng blankong tingin si Yvette at walang magawang sumunod. Sa sandaling makapasok si Yvette sa kotse, sinabi niya kay Clayton ang address ng kanyang tahanan, na nagbabalak na mag-isa sina Clayton at Nicole mamaya. Nagpasalamat si Clayton kay Yvette. Nakahawak ang malalaking kamay niya sa manibela habang nakangiti at sinasagot ang sari-saring tanong ni Yvette. Masyadong malakas ang affinity ni Yvette sa chismis.
Habang nakikipag-usap kay Clayton, nagpadala si Yvette ng mga mensahe kay Nicole. Kilala ka ba ng lalaking ito? Sagot ni Nicole. Familiar ka rin sa kanya. Siya ang tatay ni Lil Michael. Sandaling hindi napigilan ni Yvette ang mabahong bibig. Ha! Saglit na nagyelo ang kapaligiran sa loob ng sasakyan. Nagmamadaling iniba ni Yvette ang usapan. Mr. Sloan, buti na lang at andoon ka lang. Mahusay ang laban mo. Matandang may anak pala itong malandi, mayaman, at gwapo. Sa isang kisap mata ay nakarating na sila sa apartment ni Yvette. Nagdadalawang isip si Yvette na lumabas ng sasakyan. Nicole, tawagan mo ako pag nasa inyo ka na. Napaawang ang labi ni Yvette. Hindi siya komportable na ibigay si Nicole sa isang matandang may anak. Nakita ni Nicole ang iniisip ng bestie niya. Okay, good night. Nang mag-isa sina Clayton at Nicole sa sasakyan, hindi napigilan ni Clayton na matawa. Miss Stanton, medyo nagkakagulo ang lugar na iyon kamakailan, kaya hindi ka dapat pumunta doon ng madalas. Napaawang ang labi ni Nicole. Naging pabaya ako. Hindi pa niya naranasan ang ganitong sitwasyon noon marahil dahil madalas siyang lumalabas na may kasamang mas maraming taong anden din sana si Ian kaya sa dami ng tao, walang nang ahas na guluhin siya. Naisip ito ni Clayton at nag-alok. Kung gusto mong pumunta, pwede mo akong tawagan anytime. Kabanata 648. Little Sycophant. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga eyebrows. Ginoong Sloan, hindi ko inaasahan na gusto mong pumunta sa mga bar. Sumimangot si Clayton. Nagbigay ba ng impresyon na gusto ko ng mga tahimik na lugar? Mukha ka lang sa uri na nakikinig sa symphony. Sinabi ni Clayton, sinasabi mo ba na matanda na ako at nag-iisa? Hinabol ni Nicole ang labi. Huwag kang mag-self-abasing. Si Clayton ay hindi nagsasalita. Sa susunod na segundo, ang dalawa sa kanila ay hindi sinasadyang tumawa ng malakas. 10 minuto ang lumipas, nakarating sila sa Stanton Mansion. Marahil ay itinawag ni Yvette, kaya't tumayo si Kay sa pintuan, naghihintay kay Nicole. Binuksan ng butler ang mga pintuan, kaya't dumiretso si Clayton sa loob. Sneezed si Kay at nagpunta upang buksan ang pintuan para kay Nicole. Bumalik ka na kaya huli na at lasing ka. Itinaas ni Nicole ang kilay niya at tumungin sa paligid. Mr. Sloan, pumasok ka muna. Dapat gising pa si Lil Michael. Dahil na-save niya ito, walang dahilan upang palayain siya pagkatapos na nandoon na siya sa kanyang tahanan. Si Clayton ay nag-isip ng ilang sandali, tumango, at sinundan siya. Paumanhin na abalahin ka. Si Floyd Stanton ay nanunood ng TV sa sala. Dinala niya si Tigger sa isang kamay habang niyakap niya si Lil Michael sa kabilang braso. Nakita ni Clayton ang eksenang ito at hindi inaasahan na ang kanyang anak na lalaki ay umangkop ng maayos upang manatili dito nang walang anumang pakiramdam ng kakatwa. Ito ay nakakagulat na magkakasuwato. Si Lil Michael ay nagsuot ng tiger print pajamas. Nang makita niya si Clayton sa pintuan, kumaway siya. Kumusta, tatay? Si Clayton ay hindi nagsasalita. Narinig ni Floyd ang kaguluhan, tumayo, at ngumiti. Mr. Sloan, salamat sa pagsama kay Lil and pabalik. Mangyaring, umupo. Magalang at mapagpakumbabang binati ni Clayton si Floyd at sinabing, magandang gabi chairman, dumaan lang ako. Tumingin siya sa kanyang anak at ngumiti na walang magawa. Paumanhin na naabala ka sa mga araw na ito. Dapat ay napakamakulit, di ba? Sinabi ni Floyd, hindi. Si Michael ang pinakamasunurin, maayos, at pinakamamahal na bata na nakita ko. Tiningnan ni Clayton ang taos-pusong papuri ni Floyd kay Lil Michael, na maligaya na nakahiga sa braso ni Floyd at kumalas. Ang pampalasa muli na trick na ito. Hindi nakakagulat na ang lahat ay nagmamahal sa kanya. Naisip ni Clayton. Pamusok si Nicole sa bahay at nagpainit. Ibinigay sa kanya ng butler ang isang maliit na mas mainit pa sa kamay. Niyakap ito ni Nicole at umupo sa sofa na may kumot na lana na drape sa kanyang mga binti. Mukha siyang tamad at nakaka-relax. Mr. Sloan, huwag kang mag-alala. Huwag mag-atubiling iwanan si Lil Michael dito. Gustong-gusto ng aming pamilya. Ipinagmamalaki ni Lil Michael ang kanyang baba patungo kay Clayton. Kita nyo, pinuri ako ng pretty lady. Lumingon ang mga mata ni Clayton. Sa palagay ko ay ginulo namin kayong lahat. Michael, bakit hindi ka na bumalik sa hotel kasama ko?
Kinakabahan si Lil Michael sa mga braso ni Floyd. Hindi, ayoko. Si Floyd ay komportable na tinapik ang maliit na balikat ni Lil Michael. Oh, mahirap na sanggol, dapat itong hindi komportable na naninirahan sa isang hotel. Live lang dito. At kailangan niya ng wastong edukasyon. Si Clayton, na nagtuturo lamang, ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Ilan ang masasamang bagay na sinabi ni Lil Michael sa likuran ko. Bakit sa tingin ko ay inabuso ko ang aking anak? Naisip ni Clayton. Ang butler ay dumating na may ilang mga tarong ng mainit na tsokolate. Mr. Sloan, magkaroon ng ilan. Mapapainit ka nito sa gabi. Umupo si Clayton sa gilid at nagpasalamat sa kanya habang kumuha siya ng lagayan. Lahat ay may hawak na isang tarong ng mainit na tsokolate. Bago sila matapos na uminom, nakatulog si Lil Michael. Hiniling ni Floyd kay Kai na dalhin ang batang lalaki sa itaas ng kanyang silid. Ito ay malinaw na hindi ang unang pagkakataon na ginawa ito ni Kai, kaya maaari lamang niyang obligahin. Naging nagmamadali si Clayton. Gawin ko na. Sa sandaling hinawakan ni Clayton si Lil Michael, pinilipat ng batang lalaki ang kanyang maliit na katawan at binulong, hindi. Ayokong umalis. Pinahihit ni Clayton ang kanyang mga mata at nadama na walang pagsasalita nang makita niyang ang kanyang anak ay nagpapanggap na natutulog. Kabanata 649. Pag-ibig ng ama. Umungol si Floyd Stanton sa gilid. Don't worry, you don't have to go. Baby, akyat ka na at matulog. Si Lil Michael ay masunaring bumulong at pumunta. Binuhat ni Clayton ang kanyang anak. Habang nakahiga sa balikat ni Clayton, tinuro ni Lil Michael ang hagdan. Gusto kong bumalik sa kwarto ko para matulog. Hindi nakaimik si Clayton. Kailangan bang maging halata ka kapag nagpapanggap? Napangiti si Nicole habang tinitingnan ang petulance ni Lil Michael. Biglang tumahimik ang lahat dahil sa takot na magwala ang bata. Mukhang walang makakapagsabi na nagdadrama lang itong si Lil Michael. Pinatigas ni Clayton ang kanyang katawan at maingat lamang siyang buhatin sa itaas habang pinangungunahan ni Kai. Nang makarating na sila sa kwarto ni Michael, pinagmasdan ni Kai si Clayton na magaling na inihiga ang bata sa kama at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Buntong hininga. Pag-ibig ng ama. Natigilan si Clayton saglit. Pagkatalikod ni Kai, mahinang sinulyapan ni Clayton ang mukha ni Lil Michael. Munting unggoy. Gamulong si Lil Michael, halatang ayaw marinig na nagsasalita ang kanyang ama. Bumaba si Clayton at pinanood ang tatlong Stanton na nag-uusap at nagtatawanan. May sinabi si Nicole na ikinawala ng galit ni Floyd kaya kinuha niya ang unan sa tabi niya at ibinato sa ulo ni Kai. Naaagrabyado na sambit ni Kai, si Clayton ay may ganoong pagmamahal sa ama, paano ang pamilya natin? Sa sobrang galit ni Floyd ay gusto niyang suntukin si Kai. Sinisira mo ang jade na itinatangi ko sa loob ng maraming taon, at inaasahan mo pa rin ang pag-ibig ng ama. Panoorin kung paano kita bubugbugan. Bahagyang umubo si Clayton para ipaalam ang kanyang presensya, kaya pinigilan ni Floyd ang kanyang galit at nakipagpalitan ng kasiyahan sa kanya. Gabi na, kaya hindi na kita guguluhin pa. Chairman Stanton, salamat sa pag-aalaga kay Michael. I'll come over another day to pay my respects. Nako, huwag kang mag-alala tungkol dito. Ang aming pamilya ay nawawala ang isang maliit na bata. Mayroon akong napakaraming anak, ngunit walang sino man sa kanila ang makakapagpasaya sa akin. Huwag mag-atubiling iwan si Lil Michael sa akin. Pagkatapos ng ilang salita, umalis si Clayton sa Stanton Mansion. Umakyat na rin si Nicole para magpahinga. Tuluyang sumipa ang alak na ininom niya kanina at medyo nahihilo siya. Sinundan ni Kai si Nicole at nagtanong, "Should I ask how Julie's doing?" Nagtaas ng kilay si Nicole. "No. You both need some time to cool off. Kung patuloy mo siyang iniistorbo, lalo ka lang niyang kamumuhian. Mas mabuting hayaan na lang ni Julie na makipag-date kay Roman nang walang pag-aalala." Napatingin si Kai sa kanya. "Tama ka. Lumalamig ang panahon dahil malapit na ang bagong taon." Ferguson Corporation. Nanlamig ang singkit na mga mata ni Eric habang nakasandal sa upuan at may hawak na sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri habang nakapatong ang braso sa armrest. "May naisip ka ba?" Nanginginig si Toto habang nakaupo sa gilid at nakatingin sa librong hawak, 100 Ways to Keep Your Wife Happy.
Kahit papaano ay nakapatay siya ng ilang batch ng isda, kaya pinalapit ni Eric si Toto para makasama niya tuwing segundo ng araw, bilang bodyguard. Sa simula ay lubos na kumpiyansa si Toto na maaaring magkasundo sina Eric at Nicole, ngunit ang lalaki ay hindi pumunta sa libro, at ang babae ay hindi nahulog sa anumang mga trick, kaya si Toto ay walang ideya. Mr. Ferguson. Sa tingin ko wala akong talent sa negosyong ito. Mas mabuting sumuko na ako. Malamig na ngumuso si Eric habang ang mga nagyayelong mata ay dumampi kay Toto. Gusto mo bang aipakin kita sa isda sa sign? Sa tingin ko maaari ko pa ring subukan muli. Pilit na ngumiti si Toto. Mas mahalaga pa rin ang manatiling buhay. Buong araw na siyang nag-aaral ng mga libro at sa wakas ay nakaisip siya ng walang kabuluhang plano. Mr. Ferguson, you must create a fine and restrained image now. Huwag kang gumala sa harap ni Miss Stanton dahil mismo na siya, but be melancholy because you miss her para makuha mo ang atensyon niya. Hinawakan ni Eric ang glabela niya. Malamig at malalim ang boses niya. Gaano kapanglaw. Nang sumunod na gabi, si Clayton ay napakasipag na dumating upang sunduin si Nicole mula sa trabaho na may dahilan na gusto niyang makita si Lil Michael. Walang dahilan si Nicole para tumanggi, kaya pumayag siya. Nag-alok din siya na i-treat si Clayton sa hapunan upang ipakita ang kanyang pasasalamat sa tulong nito kagabi. Masayang sumang-ayon si Clayton. Kabanata 650. Ang chicken soup ni Mr. Ferguson para sa kaluluwa. Pagkatapos ng hapunan at makita si Lil Michael, si Clayton ay medyo nag-aalangan na magsalita. Miss Stanton, pupunta ako sa ibang bansa para asikasuhin ang ilang bagay at hindi na ako babalik hanggang matapos ang bagong taon, kaya ikinalulungkot kong ilagay muli si Lil Michael sa iyong pangangalaga. Nagtaas ng kilay si Nicole. Hindi naman problema yon, pero bakit biglaan? Kadalasan, maraming bagay ang dapat gawin bago ang bagong taon, ngunit hindi magiging ganoon kabisi ang isang taong may katayuang Clayton. Napangiti si Clayton. May mga problema sa isang proyekto sa ibang bansa. Balak ng partner na sirain ang kontrata, kaya kailangan kong asikasuhin ito ng personal. Tumanggo si Nicole bilang pag-unawa. Okay then. You can go ahead. Don't worry about Lil Michael. He'll stay here. You can video call if you miss him. Bahagyang napangiti si Clayton habang kumikislap ang mga mata. Hindi pa rin niya nagawang sabihin ang ilang mga bagay. Nagkaroon siya ng magaspang na ideya kung paano nangyari ang problemang ito sa proyekto. Yung taong yon, gagawin talaga lahat. He wouldn't touch the project involving Nicole's interests and extended his reach to my foreign projects. Possessive talaga si Eric Ferguson kay Nicole at ayaw na may malapit sa kanya, ha? Napaisip si Clayton. Tumawa si Clayton at mukhang maamo gaya ng dati, walang bahid ng pagdududa sa ibabaw. Natural, hindi inisip ni Nicole ang pinagbabatayan na kahulugan. Pagkatapos niyang magpaalam, bumalik siya sa bahay. Nag-face mask siya at komportableng nakahiga sa balkonahe habang niyayakap niya si Tiger at nagbabasa ng mga trend ng stock sa buong mundo. Nagring ang phone sa tabi niya, pero tinatamad siyang tumingin. Tinapik ni Nicole ang maliit na puwitan ni Tiger. Tingnan mo kung sino ang tumatawag. Automatikong naramdaman ito ng artificial intelligence system ni Tiger. Si Auntie Yvette po. Nagtaas ng kilay si Nicole. Sagutin mo. Sinagot ni Tiger ang tawag para kay Nicole. Dumating ang boses ni Yvette. Ha ha ha. Nikki, nakita mo na ba yung post ni Eric Ferguson? Kumunat ang noo ni Nicole. Matagal ko na siyang hinarang. Bukod dito, si Eric Ferguson ay bihirang mag-post sa social media. Kahit na nakita niya ito, ayaw itong makita ni Nicole dahil mas mabuting magkaroon ng mas kaunting personal na pakikipag-ugnayan sa pagitan nila. Lalong nawalan ng kontrol ang tawa ni Yvette. Tapos na-miss niya talaga ang marka. Ha ha ha. Na-curious si Nicole. Anong nangyari? Kinuha ni Yvette ang screenshot ng post ni Eric at ipinadala ito kay Nicole. Nag-post si Eric ng larawan ng kanyang side profile na kinuha ng iba sa kanya. Nakatayo siya sa kanyang opisina habang nakatingala sa langit sa 45 degree na anggulo. Ang caption ay, "Life is finite, but I hope that I can give you infinite happiness, NS." Nakita ito ni Nicole at napailing. Natanggal ang face mask niya sa isang iglap. Nababaliw na naman ang anak ng aso na ito.
Agad na in-unblock ni Nicole si Eric at binasa ang mga komento mula sa post, na mabilis na nakakuha ng traksayon. Wow! Ang puso ni Mr. Ferguson ay talagang kasing bukas palad ng dagat. Batiin kayong dalawa ng mahaba at masayang buhay na magkasama. Infatuated Mr. Ferguson, naniniwala kami na makikita ni Miss Stanton ang iyong puso balang araw. Buhay na walang hanggan, pag-ibig na walang hanggan. Napakapiloso po ni Mr. Ferguson. Sa sobrang galit ni Nicole ay nawalan na ng kontrol ang kanyang paghinga. Kulay asol ang mukha niya habang may tumatawag sa telepono. Ferguson Corporation. Nakaupo si Eric sa kanyang opisina na may komplikado at pangit na mukha habang nakatitig sa kanyang telepono. Binalot siya ng madilim na liwanag. Nagtatanong ang kanyang tingin. Sigurado ka ba na siya ang magkukusa na makipag-ugnayan sa akin pagkatapos kong i-post ito? Natagpuan ni Toto ang sabaw ng manok para sa kaluluwa mula sa internet at kinuha pa ang larawan mula sa isang partikular na anggulo para magmukhang mapanglo si Eric. Pagkatapos ay buong kumpiyansa niyang hinintay ang resulta. Huwag kang mag-alala. Siguradong magkukusa si Miss Stanton na kontaken ka. Malungkot ang tingin ni Eric. Kumunot ang noo niya hanggang sa maging straight line ang mga kilay niya. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Napakasarap ng mga salita na hindi makayanang tingnan ni Eric. Sa dumaraming komento sa post na ito, natakot si Eric na tuluyang masira ang kanyang mayabang at walang pakialam na imahe. Pakiramdam ni Eric ay hindi siya tapat sa kanyang pagkatao. Kabanata 651. Ugali ni Boss. Tiningnan ni Toto ang malungkot na mukha ni Eric at matiyagang nagpaliwanag, Mr. Ferguson, kung gagawin mo lang itong post na nakikita ni Miss Stanton mag-isa, walang silbi kung haharangin ka niya. Kahit na ito ay isang maliit na pagbaba sa iyong pagkatao, kailangan mong tiisin ito para sa kapakanan ni Miss Stanton. Naiinis si Eric, pero paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na para kay Nicole ang lahat. 1 minuto. 2 minuto. Naghintay si Eric hanggang sa halos maubos ang kanyang pasensya. Unti-unti nang nagdidilim ang mukha niya. Kung hindi siya tinawagan ni Nicole, tatanggalin niya muna ang post na iyon, pagkatapos ay tadterin ng pira-piraso si Toto. Nang maramdaman ni Toto ang lamig sa kanyang gulugad hanggang sa talampakan ng kanyang mga paa, nang hihina ang kanyang mga paa, tumunog ang telepono ni Eric. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Toto at nag-aalalang ibinigay kay Eric ang kanyang mamahaling telepono. Kapag kinausap ka ni Miss Stanton, huwag maging masyadong agresibo o masigasig, at huwag magkusa na humingi ng tawad o tanggalin ang post. Napaawang ang labi ni Eric at hindi umimik habang kalmadong kinuha ang phone niya. Kumakabog ang kanyang puso sa kaba. Hello. Nasiyahan si Toto habang nakatingin kay Eric ng may paghanga. Ang galing talaga ni Mr. Ferguson. Mapapanatili niya ang kanyang mataas at makapangyarihang aura kahit anong mangyari. Ang kailangan lang niyang gawin ay panatilihin itong dominanteng ugali ng amo. Eric Ferguson. Sinapak ka ba sa ulo? Ayos lang kung ipapost mo para sa sarili mo, pero bakit mo ako hinihila papasok dito? Huwag mo nang subukang sabihin na hindi ito tungkol sa akin dahil initials ko iyon. Kahit na ang tanga ay malalaman kung sino ang sinasabi mo, bilisan mo at tanggalin mo yung kalokohang post na yan. Malamig at mapusok ang tono ni Nicole. Galit na galit siya. Kung hindi dahil sa status niya, isumpa na niya ang anak ng aso na iyon, si Eric Ferguson. Madilim at mabigat ang mukha ni Eric. Nagsalubong ang malamig niyang kilay. Humigpit ang kamay niyang nakahawak sa phone. Sa ibabaw, siya ay mukhang kalmado, ngunit ang kanyang tense na mukha ay nagkanulo sa kanyang kaba. Hearing Nicole's words, Eric was expressionless as he said, I won't delete it. Ano? Inulit ito ni Eric at ngumisi. Girlfriend ko lang ang makakapagsabi sa akin kung ano ang gagawin ko. Are you implying that you are? Biglang tumayo si Eric na noon pa man ay mababa at sunod sunurine sa harap ni Nicole. Habang masaya siya ay may bahid din ng kaba. Hinintay niya ang sagot ni Nicole. Naiinip na nagmura ang babae sa telepono. Baliw, bastos. Pagkatapos noon ay ibinaba na niya ang telepono. Hindi nakaimik si Eric. Ang kanyang singkit na mga mata ay tumagos ng mahinang lamig sa oras na ito habang nakatingin kay Toto. Napailing si Toto at napakamot sa ulo. Ah, tama ka, Mr. Ferguson.
Ano man ang reaksyon ni Miss Stanton, hindi natin ito matatanggal. Tumawa ng mahina si Eric. Bahagyang nagsalubong ang kanyang tingin habang kinukurot ang kanyang mga daliri at tinapik ang desk. Ito na ang iyong huling pagkakataon, naiintindihan mo. Walang kamalay-malay na kinilig si Toto. Naiintindihan. Nakapatay siya ng 5 batch ng isda ni Eric. Ang bawat batch ay may ilang isda na nagkakahalaga ng ilang milyon bawat isa, na hindi kayang bayaran ni Toto. Hindi pinansin ni Nicole ang biglaang neurotic na pag-uugali ni Eric. Sa mga araw na ito, si Eric ay nagpo-post sa social media o nagpapadala sa kanya ng mga text message para lang malaman ang kanyang pag-iral. Kahit gaano pa siya kabagal, masasabi ni Nicole na ito ang paraan ni Eric para makipagbalikan sa kanya. Hindi ako mahuhulog dito. Kaya, hindi tumugon si Nicole sa alinman sa mga mensahe ni Eric. Ang tanging link ng komunikasyon sa pagitan nila ay sina Logan at Mitchell bilang middlemen upang ihatid ang kanilang mga mensahe kay Gerard. Lickman ay nagpadala ng imbitasyon kina Nicole at Eric para sa nakatakdang pagpupulong na regular na gaganapin sa J&L Corporation. Ito ay sa pilitan. Pagdating ni Nicole, nakita niyang si Eric at Gerard lang ang nasa meeting room at bahagyang napangiwi. Hindi mo ba ipinaalam kay Mr. Sloan? Kabanata 652. Hindi gusto. Si Clayton Sloan ang pinakakailangan sa naturang pulong, ngunit wala siya. Ang silid ng pagpupulong ay napakainit, ngunit ang kaunting lamig ay ramdam pa rin. Ngumiti si Gerard Lickman. Nasa ibang bansa pa rin si Mr. Sloan at hindi makakadalo sa pulong. Padadalhan namin siya ng kopya ng minuto pagkatapos. Kumunat ang noo ni Nicole pero hindi umimik. Umupo siya at tiningnan ang mga materyales na inihanda. Pilit na pinipigilan ni Eric na huwag tumingin sa kanya, ngunit napunta pa rin sa kanya ang tingin nito. Si Nicole ay parang gravitational vortex na hindi mapapansin ni Eric. Gusto niyang makita siya paminsan-minsan. Nang marinig ni Eric na binanggit niya si Clayton, hindi niya maiwasang mapangiti. Dapat nasa ibang bansa siya ngayon at sinusubukang i-salvage ang project. He deserves it because I dislike the way he's hovering around Nicole. Sa pakikinig sa ulat ni Gerard, ang malamig at solemna na ugali ni Eric ay naging dahilan ng pagka-pressure ng iba. Tiningnan ni Gerard ang 2 taong hindi nakikipag-usap sa isa't isa at nakaramdam ng pangamba. Ang bawat pagpupulong ay parang psikolohikal na digmaan. Sa wakas, ang mahirap na pagpupulong ay ipinagpaliban. Bahagyang umubo si Gerard. Ang proyektong ito ay magpapatuloy pa rin sa katapusan ng taon. Ang pananaliksik para sa aming psychological testing device ay umabot na sa huling yugto. Naisip ko na dapat nating samantalahin ang bagong taon upang ilunsad ang bagong proyektong ito. Sinabi ni Nicole, hindi pa namin ito nasubukan, at hindi pa ito nasusubok, kaya mas madaling kapitan ng kabuoang pagkalugi kung may magkamali kapag nailunsad ito sa merkado ng maaga. Hindi umimik si Eric. Ibig sabihin ay pumayag siya sa opinyon ni Nicole. Napakunot ang kilay ni Gerard. Ngunit ang proyektong ito ay napaka-mature na. Ang isang regular na polygraph na ginagamit sa istasyon ng pulisya ay ang pinaka-low level na psychological testing equipment. Ang sinasaliksik natin ngayon ay daan-daang beses na mas advanced kaysa sa polygraph. Mahina ang boses ni Nicole. Ano ang pagmamadali, Mr. Lickman? Bakit hindi tayo makapaghintay hanggang matapos ang bagong taon? Bakit gusto niyang lumikha ng higit pang trabaho para sa lahat sa oras na ito? Hinaplos ni Gerard ang kanyang noo at hindi alam kung matatawa o maiyak. Miss Stanton, you sure are bold. Lahat ng bagay ay pwedeng iwanan hanggang matapos ang bagong taon at hanggang sa nakapaghapunan ka, di ba? Ikaw. Pinutol ni Eric si Gerard sa malamig na boses. Gerard, watch your words. Sino sa tingin mo ang tinuturo mo? Tumahimik si Gerard sa isang iglap. Pagtingin sa walang pakialam na mukha ni Nicole, bahagyang nagbago ang kutis ni Gerard. Bigla siyang nagsisi sa pagsasalita nang wala sa tabi. Si Nicole ay hindi isang tao na maaari niyang kurutin. Napaawang ang labi ni Gerard. I'm sorry. Unconsciously, masyado akong nadala dahil nakikipag-usap lang ako sa ilang mga kaibigan sa ibang bansa kamakailan tungkol sa ilang mga convention at gawin nating mga medianian. Sa Medianya, ang bagong taon ay talagang isang mahalagang holiday, ngunit sa buong mundo, ito ay isang regular na araw.
Ang katotohanan na ang aming pananaliksik ay nakakuha ng mga resulta ng mas maaga kaysa sa iba ay nangangahulugan na kami ay may mataas na kamay upang itakda ang direksyon para sa industriyang ito sa internasyonal na arena. Huminto si Gerard sa kalagitnaan ng pangungusap. Malinaw na nakatanggap siya ng ilang balita at tila medyo nababalisa. Hindi naman mukhang galit si Nicole at mahinang napahawak sa labi. Mr. Lickman, we shouldn't jump the gun. Kahit na maglunsad muna tayo, magiging katatawanan tayo kapag nagkamali tayo. Kumunot ang noo ni Gerard at tumingin kay Eric. Nakakunot ang noo ni Eric na parang ang lalim ng iniisip. Makalipas ang 3 segundo, sumang-ayon si Eric kay Nicole. Dapat itong dumaan sa hindi bababa sa libu-libong mga eksperimento bago ito may palabas sa merkado. Kapag may bagong nailabas sa merkado, kakailanganin nitong makayanan ang mga tanong at pagsubok ng publiko upang patunayan ang tunay na lakas nito. Hindi sila dapat magmadaling maglunsad dahil lang gusto nilang maging una sa buong mundo. Nagsalubong ang kilay ni Gerard. Napabuntong hininga siya at pumayag na lang. Kung gayon, gusto ba ninyong dalawa na maranasan ang proseso ng psikolohikal na paggamot para sa inyong sarili? Kabanata 653. Psychiatrist. Si Gerard Lickman ay nanood ng may labis na interes. Ang pinakadakilang resulta na nakamit nila para sa psychological testing device na ito ay ang koleksyon ng mga pinakakilalang kaso at proseso ng paggamot sa iba't ibang sakit sa isip sa mundo. Ang data mula sa mga pagsusulit ay maaaring gamitin upang tingnan ang pinakamalalim na emosyonal na pagbabago at pag-iisip ng pasyente. Ito ay higit pang gagabay sa pasyente sa mga pamamaraan ng pagpapagaling sa sarili. Ang pinagkaiba nito sa mga regular na therapist ay ang proseso ng paggamot ay hindi magsasangkot ng ibang tao. Ito ay magiging isang tapat at balanseng pag-uusap sa pagitan ng tao at ng makina. Ang artificial intelligence bilang isang psychiatrist ay magkakaroon ng sapat na data at mga setting upang ang pasyente ay magtiwala sa artificial intelligence system para sa nakatarget na paggamot at psikolohikal na intervention. Anuman ang nakaraan at mga isyu ng pasyente, walang pagtataksil o panganib ng pagkakalantad sa privacy, na lubhang kaakit-akit sa mga pasyente. Ang mga resulta ng pananaliksik na ito ay tiyak na magdudulot ng malaking sensasyon sa mundo. Si Nicole ay interesado sa pananaliksik na ito at sabik na subukan ito. Pagkatapos ng lahat, maaaring kontrolin ng isang bihasang psychiatrist ang psyche ng pasyente, ngunit paano ito magagawa ng isang makina? Ngumiti si Gerard Lickman kina Eric at Nicole. Sa ganitong paraan, pakiusap. Hindi masyadong inisip ni Eric ang tungkol sa makina na sumisiksik sa kanyang privacy. Noong nasa army siya, sumailalim siya sa mahigpit at matinding psychological training. Kaya, hindi siya madaling maistorbo ng mga tao at mga pangyayari. Bago pa siya makatanggi ay tumayo na si Nicole. Pinigilan ni Eric ang kanyang mga salita ng pagtanggi, inayos ang kanyang kamiseta, tumayo, at sumunod sa paglabas. Ang laboratorio ay napapalibutan ng airtight, kulay abo na mga dingding na mukhang gawa sa mga espesyal na materyales. Si Nicole at Eric ay nakatayo sa may pintuan. Magkalapit silang dalawa, ngunit walang komunikasyon sa pagitan nila. Maging si Gerard ay lihim na namangha na ibibigay ni Eric ang napakaraming pagkakataon para makausap si Nicole. May lumabas sa kwarto na nakasuot ng puting lab coat at tumango sa kanila. Handa na. Iniabot ni Gerard ang kanyang braso. Sabay na tayo. Nakapagtataka, maaari itong tumanggap ng 2 tao sa parehong oras. Hindi na nag-isip pa si Nicole at pumasok na siya sa loob. May 2 magkahiwalay na kwarto pala sa loob. Hindi niya namamalayan na pumasok sa isa sa kanila, habang si Eric naman ay pumasok sa isa pa. Nang marinig ni Nicole ang tunog ng pagsara ng pinto ay bahagyang natigilan siya. Ito ay isang automatikong pinto. Isang banayad na boses ng lalaki na parang magnetic ang lumabas mula sa mga speaker. Hi, Miss Stanton. Ikinagagalak kitang makilala. Ang silid ay orihinal na isang mas casual na puting palamuti, ngunit nang magsalita ang lalaki, kahit papaano ay nagbago ito sa paboritong kulay ni Nicole, isang mapusyaw na mausok na kulay abo na simple, malinis, at high-end. Ang mga tatami mat, lamesa, at upuan sa mga sulok ay naging malambot na estilo na nagustuhan niya. Ang lahat ng ito ay nagbago ng hindi sinasadya at unti-unti. Lihim na nagulat si Nicole.
Ang sistema ay maaari pang ang magsikap sa panloob na mga kagustuhan upang magtakda ng komportable at ligtas na kapaligiran ayon sa kanilang mga kagustuhan. Hindi niya maiwasang mamangha, ngunit dahil sa pagsasaalang-alang sa sistema, hindi siya nagpakita ng bakas ng sorpresa o papuri. Pagtingin sa labas ng bintana, nakita ni Nicole ang maliliit na nakasabit sa mga sanga ng puno, ligaw at maganda. Kahanga-hanga ang patlang ng mga bulaklak. Nakatayo siya roon at naaamoy pa ang mga pagsabog ng halimuyak ng bulaklak. Biglang nawala ng ulirat si Nicole at napagtantong taglamig na ngayon, kaya tiyak na artificial ang eksenang ito. Gayunpaman, ang silid na ito ay bahagi ng sistema, at nagbigay ito ng isang makatutuhanang pakiramdam. Miss Stanton, please have a seat. Muling umalangaw-ngaw ang boses na iyon, banayad at nakapapawing pagod, parang isang tapat na kaibigan. Huwag kang mag-alala, Miss Stanton. Sinuri ko lang ang iyong mga kagustuhan batay sa estilo ng pananamit mo. Hindi masisilip ng Artificial Intelligence Psychological Detection System ang puso ng isang tao. Maaari lamang itong gamitin bilang tulong para sa pagbawi ng kalusugan ng isip. Tumigil sandali si Nicole. Pwede ko bang puntahan ang lalaking kasama ko? Kabanata 654. Maawa ka sa kanya. Kahit papaano, naramdaman ni Nicole na mas misteryoso ang pagpasok ni Eric dito. Sandaling huminto ang sistema, halatang hindi inaasahan na magkakaroon ng ganoong kahilingan si Nicole. Wala pang 10 segundo, may pumasok sa pinto. Si Gerard Lickman iyon. Tumingin siya kay Nicole nang nakangiti. Ayon sa mga patakaran, hindi mo magagawa, ngunit dahil ikaw si Presidente Nicole Stanton, gagawa kami ng isang pagbubukod. Napataas ang kilay ni Nicole at napaisip, I guess it's enough for one sa atin to try it out. Ayokong maging guinea pig. Pinitik ni Gerard ang kanyang mga daliri para automatikong i-reset ang system. Unti-unting naging transparent ang pader sa harapan nila. Bahagyang sinulyapan ni Nicole si Gerard at kinulat ang mga labi. Dapat magastos ang wall material na ito, ha? Ngumiti si Gerard at hininaan ang boses. Gumagamit kami ng pinakamataas na kalidad ng mga materyales sa mundo upang ito ay ligtas. Napatingin siya sa lalaking nakatayo sa kabilang side ng pader. Sinuri ng malalawin niyang mga mata ang paligid. Maliwanag ang kapaligirang kinaroroonan niya, tulad ng villa sa Imperial Gardens. Hindi mapigilan ni Nicole na sumimangot. Sa susunod na segundo, ang mga mata ng lalaki ay biglang lumingon sa kanila sa pamamagitan ng dingding. Nanginginig ang puso ni Nicole habang hindi niya namamalayan na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Nakikita niya kaya ako. Siniguro siya ni Gerard sa gilid. Miss Stanton, don't worry. Hindi niya tayo nakikita, ni hindi niya tayo naririnig. Nakahinga ng maluwag si Nicole. Tumingin siya kay Gerard nang walang pakialam na tingin. Kaya mong umalis. Napatulala si Gerard. Sabi ni Nicole, sa tingin mo ba papakawalan ka ni Eric kapag nalaman niya na inisnupang mo ang psyche niya? Pero hindi ba ikaw din? Tumawa ng mahina si Nicole. Hindi ako nag-aalala. Napaawang ang labi ni Gerard. Tama. Ako ang dapat mag-alala. Ayos. Nawala agad siya sa mood na sumilip. Nakangiting umalis si Gerard, at bahagyang binawi ni Nicole ang kanyang tingin. Hindi nagtagal ay lumayo ang linya ng paningin ni Eric. Pinagmasdan ni Nicole ang mga galaw ni Eric. Parang may narinig siya dahil medyo natulala ang mukha niya habang nakangiti. Kanina, sinabi lang ni Gerard na hindi sila maririnig ni Eric at hindi rin niya binanggit na hindi rin niya maririnig si Eric. Wala akong marinig. Pakiramdam ni Nicole ay nabuhusan siya ng isang balde ng malamig na tubig sa kanyang ulo. Ang kanyang pagnanais na saliksikin ang pag-iisip ni Eric ay agad na nawasak. Saglit siyang napangiti at aalis na sana nang bigla niyang nakita si Eric na nakatingin sa direksyon niya. Namumula ang mata niya habang sumisigaw ng, Nicole. Bagamat hindi niya naririnig ang boses nito, malinaw naman ang galaw ng mga labi nito nang sabihin ang pangalan nito. Sandaling kumirot ang puso ni Nicole. Pakiramdam niya ay naririnig niya talaga ang boses nito. Gayunpaman, malinaw na hindi niya ito nakikita. Sa sumunod na segundo, napaatras si Eric ng 2 hakbang na may masakit na ekspresyon. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at hindi na nakatiis na tumingin pa. Lahat ng mga nakalipas na alaala na sadyang itinatago niya ay isa-isang kinabit ni Eric sa isang walang katapusang streak.
Hindi niya gusto ang pakiramdam na ito at pinagsisihan pa niya ang kanyang katangahang hakbang. Kaagad na bumalik si Nicole sa kanyang walang pakialam at kalmadong ekspresyon at desididong lumabas ng silid ng walang sulyap kay Eric. Si Gerard ay nakasandal sa dingding sa kabilang gilid, itinuro sa kanyang mga empleyado sa mahinang boses. Paglabas ni Nicole, medyo nagulat si Gerard, then the corners of his lips curled into a playful smile. Anong nakita mo? Napaawang ang labi ni Nicole. Kung gusto mong malaman, tingnan mo ang iyong sarili. I don't have the guts, pero bakit ang aga mong lumabas? Sabi ni Nicole, I'm not interested in continue to watch it. Sabi ni Gerard, I'm really curious kung sino ang pinagkakaguluhan ni Mr. Ferguson. Si Eric ay isang walang takot na tao, kaya sino ang kanyang mararamdamang lagot? Kung tutusin ay may malabong sagot na si Gerard sa isip niya, pero gusto niyang malaman kung ano ang iniisip ng babaeng nasa harapan niya. Biglang naisip ni Nicole ang sandaling sinigaw ni Eric ang pangalan niya. Malamig ang tono niya. Wala akong marinig. Kabanata 655. Ano ang pinag-uusapan niyo? Pumunta sina Gerard at Nicole sa lounge para uminom ng tsaa. Upang maging tumpak, nakikinig sila sa ulat ni Tucker. Sa kalagitnaan, nakatanggap si Gerard ng tawag sa telepono at lumabas. Umupo si Nicole at dahan-daang umiinom ng tsaa. Makalipas ang wala pang 15 minuto, malabong narinig ni Nicole si Eric sa pasaway na boses. Tumigil si Nicole at tumayo. Bago siya lumabas, narinig niyang kinakausap ni Eric si Gerard sa malamig na tono. What intelligent psychiatrist is that? It can't solve my problem so it asked me to forget it. Do I need it to tell me that forgetting can solve the problem? Tanong ni Gerard, kung gayon sino ang gusto mong kalimutan? Umalis ka. Umupo si Nicole sa kanyang upuan, kalahati ang nakayakap sa kanyang mga braso. Magkasunod na pumasok sina Eric at Gerard. Halatang hindi masaya si Eric. Ang proyektong ito ay dapat na ipagpaliban. Ang sistema ay matibay at hindi sapat na kakayahang umangkop ito. Mukhang bitter at agrabyado si Gerard. Napaawang ang labi ni Nicole. Maghanap ng ilang world-class na eksperto upang subukan ito ayon sa kanilang mga pamantayan para magawa natin at matukoy kung kailan ang pinakaangkop na oras ay i-market ito. Nagningning ang mga mata ni Gerard. Parang mas maganda kung ito ay may kinalaman. Napaawang ang labi ni Eric. Nakasubsob ang tingin nito habang nakatingin sa kanya at hindi nagsasalita. Tumingin si Gerard kay Eric. Mr. Ferguson, ano sa palagay mo ang mungkahi ni Miss Stanton? Ang lahat ay depende sa opinyon ni Eric. Nagtaas ng kilay si Eric at nakangiting tumingin kay Nicole. Ang sinabi niya. Oo naman, ang tanging nakapagpabago ng isip ni Eric ay si Nicole. Tumangala si Nicole at sinalubong ang tingin niya. Ngumiti si Eric at nag-usisa. Sino ang nasa isip mo noong pumasok ka? Bakit hindi ka makaget over? Nagkaroon ng pause para sa isang segundo. Lumalim ang mga mata ni Nicole. Bigla siyang tumawa. Hindi ako pumasok. Natigilan si Eric at agad na lumingon kay Gerard. Nang inig si Gerard, ibinaba ang kanyang ulo, at kunwari walang narinig, hindi nangangahas na gumawa ng tunog. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Ang lamig sa kanyang katawan ay naipon at nagkalat pagkatapos. Tanong niya, kung gayon, gusto mo bang malaman kung sino ang iniisip ko? Sobrang lalim ng mga mata ng lalaki habang nakatingin kay Nicole. Kinagat ni Nicole ang labi at mahinang ngumiti. Hindi. Hindi siya interesado. Hindi man lang napigilan ni Eric na ngumiti. At ngayon lang niya naramdaman sa loob ang eksenang pinakatakot niyang harapin. Ito ay lubos na katulad ng mga alaala na naalala niya, napakakapani-paniwala. Noong nag-file si Nicole ng divorce, nakaupo siya doon na umiiyak mag-isa. Gusto niyang umakyat at aliwin siya, ngunit hindi siya nito makita. Ganito pala ang heartbreak niya noon. Natakot talaga siya. Sinabi ng sistema na maaari nitong gabayan si Eric na kalimutan ang nakaraan at kalimutan si Nicole. Hindi niya ito pinayagan. Ang sakit ng paglimot kay Nicole ay mas hindi matitiis kaysa sa paglabas ng kanyang puso. Tiningnan siya ni Eric gamit ang malalalim na mata. Bigla siyang tumawa. Nicole, ikaw talaga. Talagang malupit dahil hindi mo ako binigyan ng kahit katiting na pagkakataon. Bago natapos ni Eric ang kanyang pangungusap, malamig na sumulyap si Nicole sa kanya.
Biglang tumalon ang puso ni Eric. Ang kanyang mga salita ay umikot. Talaga. Masyadong maganda. Hindi na kay Mick si Gerard. Ano ang sinasabi ni Mr. Ferguson? Hindi rin alam ni Nicole ang sasabihin. Nagpadala si Logan ng ilang mensahe kay Nicole, kaya nagdahilan si Nicole at nauna nang umalis. Natawa muli si Eric na may kawalang kasiyahan at pagbibitiw, ngunit ang pagnanais na manakop sa kanyang mga mata ay hindi nabawasan kahit kaunti. Anong magagawa ko kung ang cold niya sa akin? Pupuntahan ko pa rin siya kung ikanawit niya ang kanyang mga daliri. She really crushed my pride, but I'm still willing to hold her up. Ferguson Corporation. Si Keith ay nakaupo sa lounge sa dismaya, naghihintay na salubungin siya ni Eric. Halos 3 oras na ang nakalipas. Sa sandaling bumalik si Eric sa kanyang opisina, si Keith ay tumakbo ng walang kwenta at tinakpan ang kanyang dibdib sa sakit. Ferg, nadudurog ang puso ko. Kabanata 656. Hindi mo siya mailigtas. Kumunat ang noo ni Eric. Ayaw niyang makitang ganito si Keith. Nakakainis ka. Lumabas ka. Lalong nawalan ng pag-asa si Keith. Nasaan ang pag-ibig sa kapatid? Umupo si Eric doon at sinabi sa malamig na tono, anong gusto mo? Kung wala kang sasabihin, umalis ka na. Sa tingin niya ba ay bar ang opisina ko? Napaisip si Eric. Napakagat ng labi si Keith at mukhang haggard. Bakit hindi ka man lang nagagalit? Pareho tayong nasa iisang bangka at pareho ang problema. Hindi mo mahabol si Nicole, at hindi ko na mababawi ang asawa ko. Itinaas ni Eric ang kanyang mga mata at inabot ang kanyang glabela. Nakakainis siya. Napaisip si Eric. So ano? Gusto niya bang yakapin ko siya at umiyak ng sabay? Tumigil si Keith. Medyo namumula pa ang mata niya. She blocked me, so I can't contact her anymore. What should I do? Hindi na kay Mick si Eric. Naranasan na niya lahat ng nararanasan ni Keith. Sok, hindi niya kayang tiisin ito. Tiningnan niya si Keith ng masama at inisip na walang kakayahan si Keith. Alamin mo ang sarili mo. Tinakpan ni Keith ang mukha niya at mukhang nanlumo. Can you ask Nicole to say a few good words for me? Total major shareholder na siya ng asawa ko kaya magiging effective ang sasabihin niya. Sa sandaling nabanggit ang dating asawa ni Keith, halos walang magandang impresyon si Eric sa kanya. Mula nang maging joke of the century ang kanilang remarriage banquet, ang pinakamatinding tinamaan ay si Eric. Iyon ay dahil si Eric ay ganap na walang dahilan upang kumbansihin si Nicole na bumalik sa kanya. Si Livia Lehman ang may kasalanan ng lahat. Malamig na single ni Eric. Ang kanyang mahinang boses ay nagdala ng hindi nakukuhang lamig. Sa tingin mo posible ba ito? Tumigil ka sa pangangarap. Hindi nabibigyan ni Eric ng isa pang pagkakataon si Nicole na mapalapit kay Livia. Nang marinig ito ni Keith ay lalo siyang nagalit. Tama, imposible. Sa oras na kausapin ni Nicole si Livia, baka umalis na lang ng bansa si Livia. Sinama ng tingin ni Eric si Keith. Masamang impluwensya si Livia kay Nicole. Biglang may naalala si Keith at napaawang ang labi. Alright, I wonder if Nicole's fine that day when I was drunk. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba pinasundo ako ng manager nung araw na lasing ako? Kumunat ang noo ni Eric at parang may naalala. Gayunpaman, ito ay isang maliit na bagay, kaya hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Anong kinalaman nito kay Nicole? Si Nicole ang nagtanong sa manager ng bar na makipag-ugnayan sa iyo. Narinig kong bumukas ang entrance ng bar at nagkaroon ng maraming punk na dalubhasa sa pag-pick up at panliligalig sa mga lasing na babae. Nakasalubong din sila ni Nicole nang umalis siya. Ano? Biglang naging yelo ang tono ni Eric. Naging masungit at malungkot ang kanyang aura habang nakatingin kay Keith ng mapupungay na mga mata. Napaawang ang labi ni Keith. Hindi mo alam. Narinig ko na may sumaklolo sa kanya at binugbog ang grupo ng mga punk na medyo masama. O tama, may nagsabi na si Clayton Sloan iyon. Ang sitwasyon ay kagyat, kaya hindi mo siya mailigtas kahit na umalis ka. Sa isang iglap, ang mukha ni Eric ay nagkaroon ng labis na kadiliman at isang hindi maipaliwanag na lamig at kalupitan, kaya talagang nahihirapan siyang tumingin ng diretsyo sa kanya. Malakas ang kabog ng dibdib ni Eric nang malaman niyang dapat ay naroon siya. Pinalampas niya ang pagkakataong iligtas siya. Ang pakiramdam na ito ay pagkabigo na may halong matinding puot.
Nagpatuloy si Keith at hinagkan ang kanyang kalungkutan na parang gusto lang niyang maghanap ng makakausap. Gayunpaman, walang kahit katiting na intensyon si Eric na ibahagi ang kanyang karanasan kay Keith, kaya nadismaya si Keith. Sa bandang huli, malungkot na lamang ang naiiwan ni Keith. Makalipas ang kalahating oras, tinawagan ni Eric si Mitchell. Ang kanyang tono ay malupit. Contact Keith and buy that bar. Kung may mga punk sa malapit, bugbugin silang lahat. Oo, Ginoo. Iniisip ni Mitchell kung ginagawa ba ito ni Eric para sa kapakanan ng pagbili ng bar o para sa pagbubugbog ng mga tao. Kabanata 657. Newly promoted budding young actor. Malapit na ang bagong taon. Ibinigay ni Nicole ang mga gawain ng kumpanya sa iba at nakikibahagi sa mas maraming aktibidad sa lipunan. Inayos nila ang ilang hindi mahalagang mga kaganapan sa mga araw bago ang bagong taon dahil ang lahat ay magiging abala pagkatapos ng bagong taon. Si Grant ay nakikitungo sa kanilang negosyo sa ibang bansa habang si Nicole ang humahawak sa domestic affairs. Dinala ni Floyd sina Kai at Lil Michael para mamili ng pangbagong taon. Ang superstar ay madalas na nakuhanan ng larawan na pumapasok at lumabas sa mga pangunahing supermarket sa paligid ng lungsod. Nagkaroon din ng ilang oras si Maverick sa kanyang research institute, ngunit wala siya sa mood na ipagdiwang ang bagong taon. Ilang beses na kinailangang tawagan ni Floyd si Maverick para masiguradong makakauwi siya sa bagong taon. Sa wakas, bisperas na ng bagong taon. Binigyan ni Nicole ng holiday ang lahat at siya ang huling umalis sa opisina. Pagkababa niya, nakita niya si Clayton na nakatayo sa pintuan. Matapos ang mahabang panahon na hindi siya nakikita, si Clayton ay napakaamo at mahinhin pa rin, na nagbigay ng napakagandang pakiramdam. Gayunpaman, tila may hindi mahahalatang lungkot sa kanyang mga mata. Nang tingnang malapitan, parang nagkakamali si Nicole. Napangiti si Clayton. I wanna pick up Lil Michael, but my car was driven away by the driver. Do you mind giving me a ride? Nagtaas ng kilay si Nicole. Siyempre, wala siyang pakialam. Sa kotse, hinatid ni Nicole. Nakatanggap si Clayton ng tawag sa telepono at mukhang naiinip. Ngayon, sige na. Pagkababa ni Clayton sa telepono, tumingin ito sa kanya. Tanong ni Nicole, ano ang kagyat? May isang pribadong auction na may koleksyon na matagal ko nang tinitignan. Ngumisi si Nicole. Maaga pa naman, kaya tara na at tingnan natin. Sa pangkalahatan, ang gayong mga pribadong auction ay hindi bukas sa publiko. Napaka-random din ng timing at depende sa mood ng host. Ang mga bagay na ibinebenta ay karamihan ay mga collector ng mga item, na inilagay para sa auction para sa ilang kadahilanan at napakabihira. Tumingin sa kanya si Clayton nang may pasasalamat. Miss Stanton, ang ganda mo inside and out. I wish you all the best for the new year. Tumawa si Nicole. Mas gugustuhin ko na sana ay ako na ang pinakamayamang tao sa mundo. Tumigil sandali si Clayton at tumawa. Isang makatutuhanang hangarin. Nakarating sila sa venue ng auction, na isang pribadong clubhouse. Ipinakita ni Clayton ang kanyang pagkakakilanlan, at dumiretso silang dalawa. Walang gaanong tao, ngunit medyo kaunti ang mga tao sa loob na pamilyar kay Nicole ang mga mukha. Nang dumating ang mga kakilala upang makipagpalitan ng kasiyahan, magalang na binati sila ni Nicole. Napasulyap si Nicole at natigilan nang makita ang isang hindi inaasahang tao. Old Master Ferguson. Napapaligiran ng mga tao ang matanda. Siya ang naging sentro ng atensyon dahil sa kanyang mataas na katayuan at hindi nababawasan na kapangyarihan. Napakaraming tao ang pumunta upang batiin si Old Master Ferguson na maaari silang bumuo ng isang pader ng tao. Nakita rin ni Old Master Ferguson si Nicole. Naningkit ang matatalim niyang mata nang humarap siya kay Nicole. Napatingin siya kay Clayton na katabi ni Nicole na halata sa mukha niya ang displeasure pero mabilis niya itong tinakpan. Nicole, what a coincidence to see you here at this auction. This gentleman looks familiar. Is he another budding young actor that you're promoting in the entertainment industry? May sarcasm sa kanyang mga sinabi. Natawa si Clayton at ni Katie Ting na galit. Siya ay magalang. Sir, ang pangalan ko ay Clayton Sloan, at hindi ako galing sa entertainment industry. Hindi kaaya-aya ang mukha ni Nicole dahil kilala niya ang matandang iyon. Sinadya ni Master Ferguson.
Tumanggaw siya at hinawakan ang braso ni Clayton para umalis. Halatang hindi masaya ang mukha ni Old Master Ferguson. Nicole, matagal ko nang hindi nakikita ang iyong ama. Kamustahin mo siya para sa akin. I'll visit the Stanton Mansion after the New Year. Ayon sa kultura ng Medianian, ang mga taong may pakikitungo sa isa't isa ay dapat na bumisita sa isa't isa para sa bagong taon. Noong nakaraan, ang Stantons at Ferguson ay walang relasyon, ngunit sa taong ito ay naiiba. Sila ay nasa isang kooperatiba na relasyon. Pinigil ni Nicole ang discomfort sa kanyang puso at pilit na ngumiti. Chairman Ferguson, malugod kang bumisita. Sinabi ni Old Master Ferguson, kung makakita ka ng isang bagay na gusto mo, huwag maging magalang at ituring itong regalo sa bagong taon mula sa akin, bilang iyong nakatatanda. Talagang pinanghawakan niya ang hitsura ng isang matanda, ngunit talagang hindi ito pinansin ni Nicole. Ikanawit niya ang kanyang mga labi. No need. The partnership between our families has always been a balance of interests, so how can I take advantage of the Ferguson family? Kabanata 658. Ginoong Ferguson sa sentro. Ang mga salita ni Nicole ay isang sampal sa mukha para sa mga Ferguson. Nang ikinasal siya kay Eric Ferguson, natakot ang mga Ferguson na gumastos siya ng 1 sentimos sa kanilang pera. Ngayong hiwalay na siya, gusto ni Old Master Ferguson na bigyan siya ng mamahaling regalo para sa bagong taon. Iyon ay medyo masyadong katawa-tawa. Narinig din ng matanda ang panunuya sa sinabi ni Nicole. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon niya, at lalong lumalim ang pagkakasalubong ng mga kilay niya. Nang maisip ni Nicole na sisabog siya sa galit, tumawa si Old Master Ferguson. Pamilya tayo, kaya walang magtetake advantage. Masyado ka pang bata, anak. Napataas ang kilay ni Nicole sa pagtataka, ngunit hindi niya sinadyang tingnan ang pagbabago ng ugali ng matanda. Sinulyapan niya si Clayton, na palihim na humawak sa kanyang baywang. Pumasok na tayo. Palm, Chairman Ferguson. Ang pakikipag-ugnayan ni Nicole at Clayton ay matalik at napakasakit kay Old Master Ferguson. Clayton Sloan. Ha? Anong klaseng tao ang nangangahas na ikumpara kay Eric? Sumenyas ang matanda sa kung sino, na agad namang lumapit. Bilisan mo at pupuntahin si Eric sa auction. Naintindihan naman agad ng kanyang nasasakupan. Oo, Ginoo. Nakaramdam ng discomfort si Nicole dahil sa kamay na nasa likod niya, pero may malabong ngiti pa rin ang nakaplaster sa kanyang mukha. Nang makapasok, binawi ni Clayton ang kanyang kamay ng napakadisente at marahan itong hinawakan ng kanyang braso. Nakahinga ng maluwag si Nicole at tahimik na ngumiti habang hawak ang braso niya. Nakatayo sila sa madilim na liwanag. Mukhang misteryoso at engrandi ang buong venue. Tanging isang sinag ng liwanag sa gitna ang makikitang tumatama sa cylindrical podium. Ang distansya ay naging madali upang makita ang mga item sa auction ng malinaw, ngunit nagdala din ito ng isang mamahaling kahulugan ng distansya. Wala pang 5 minuto ay nagsimula na. Sa kabuuan, mayroon lamang 3 bagay sa auction. Ang una ay isang anti-gunk florera mula noong ika-16 na siglo na mukhang pinahahalagahan na may matibay na kahulugan ng kasaysayan. Ito ay hindi nakakagulat na kinuha ni Old Master Ferguson, na palaging gustong mangolekta ng mga mahahalagang antik na ito. Ang pangalawang item ay isang kontrata sa pagbid. Nagiging interesante ito. Nagtaas ng kilay si Nicole. Ang isang kontrata na nanalo sa bid, ngunit inilipat muli na may parehong mga panganib at benepisyo. Tila ang layunin ni Clayton ay ang kontratang ito. Gaya ng inaasahan, itinaas ni Clayton ang kanyang kamay para taasan ang bid. Pagdating sa $230 milyon, wala nang natitira upang makipagkompetensya kay Clayton. Kung tutuusin, kakaunti lang ang nakakaalam ng nilalaman ng kontratang ito. Kaya, maaaring mawala sa kanila ang mga ari-arian ng kanilang pamilya kung mawawala ang kontrata. $230 milyon na isang beses. $230 milyon na 2 beses. $230 milyon. $300 milyon. Isang pamilyar at walang pakialam na boses ang nagmula sa pasukan na may hindi nakukublihang pangangibabaw at linaw. Siya si Mr. Ferguson. Nandito si Mr. Ferguson. Interesado din si Mr. Ferguson sa kontratang ito. Lahat ay consciously at nagbigay ng center seat kay Eric. Walang reaksyon si Clayton.
Walang panghihinayang o galit na para bang inaasahan na niya ito. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at tumayo roon nang hindi gumagawa ng ingay. Pagkapasok ni Eric, tumingin siya saglit kay Nicole bago niya malamig na sumulyap kay Clayton na may walang awa na intensyon sa kanyang mga mata. Gayunpaman, binawi ni Eric ang kanyang tingin at tumingin sa host na may kawalang interes at detachment. Nag-react ang host at agad na sinabing, $300 million going once. Walang intensyon si Clayton na makipagkompetensya kay Eric. Nakaramdam pa ng pagkabalisa si Nicole sa kanya. Magbibid ka pa ba? Magiliw na ngumiti si Clayton habang nakatingin sa kanya. Miss Stanton, nababahala ka ba para sa akin? Hindi, ikaw. Walang kwenta ang pagkabalisa. Clayton collected his smile at sumulyap kay Eric. Ang daloy ng kapital ng kanyang kumpanya ay pinaghigpitan na, at ang kontratang ito ay hindi maaaring dumaan sa kanyang mga pribadong account. Kung hindi, ito ay makaakit ng hindi kinakailangang pansin. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi maaaring makipagkompetensya si Clayton kay Eric sa isang kontrata sa ngayon. Dapat alam din ni Eric kaysa sa kanya. Nakita ito ni Nicole at napatigil siya sa pagsasalita. Kung gusto ni Clayton ang kontratang ito, maaaring tumulong ang Stanton Corporation, ngunit hindi niya ito binanggit, kaya walang dahilan si Nicole para magmadaling mag-alok. $300 milyon ang nabenta. Kabanata 650. Hindi mo nagustuhan. Binabati kita, Mr. Ferguson. Congratulations. Ang lahat ay tila interesado sa maikling palitan na ito, ngunit ito ay mabilis na nakalimutan. Ang ikatlong item sa auction ay isang kahanga-hangang magagandang string ng mga itim na perlas. Isa itong vintage necklace na may 315mm black paragon pearls na may natural na kulay na tanso. Ito ay mahalaga, bihira, elegante, at walang kamali-mali. Walang kahit isang reference na presyo sa merkado dahil ito ay nakakagulat na mahal at bihira. Ang kwintas ay nakalatag sa puting kahon, naglalabas ng malamig na liwanag. Parang pigil hininga ang lahat ng tao sa venue. Alam ng mga eksperto sa industriya na ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Ang halaga ay lumampas pa sa kabuuan ng nakaraang dalawang item sa auction. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, ngumiti ang host. Walang panimulang presyo, kaya malayang magbid. Walang nagsasabi na ang kwintas na ito ay walang markadong presyo. Pagkatapos ng ilang kaguluhan, ang mga tao ay nagsimulang magbid ng isa-isa. $10 milyon. $20 milyon. Saglit na tinitigan ni Nicole ang kwintas. Imposibleng hindi mamangha, ngunit alam din niya na kahit nabilhin niya ito, mananatili lamang ito sa mga stand na may kaunting praktikal na paggamit. Higit pa rito, ayaw ni Nicole na maging limelight sa auction ngayon. Habang nag-iisip ng mabuti si Nicole ay biglang nagtaas ng kamay si Clayton na nasa tabi niya. $50 milyon. Natigilan si Nicole. Kaagad pagkatapos noon, umalangaw-ngaw ang mahinang boses ni Eric. $70 milyon. Nagpatuloy si Clayton. $80 milyon. Sumunod naman si Eric. $100 milyon. Ang halaga ng kwintas na ito ay iba sa huling kontrata sa pagbid. Ang huli ay isang negosyong kumikita ng pera, at ito ay isang collector's item. Ang kwintas na ito ay itinuturing na napakamahal upang i-auction sa presyong ito. Walang balak na maging mahinhin si Clayton at nakakagulat na muling nagtaas ng kamay. $150 milyon. Nagbuntong hininga ang karamihan. Maliban kina Eric at Clayton, walang gustong ipagpatuloy ang bid. Mabagsik ang aura ni Eric. Hindi man lang siya bumitaw. $200 milyon. Gumastos lang siya ng $300 milyon sa kontrata sa pagbid, at ngayon gusto niyang kumuha ng isa pang $200 milyon para bilhin ang kwintas na ito. Napabuntong hininga ang lahat sa makapangyarihang background ni Eric at napakalakas na katayuan sa pananalapi na hindi dapat maliitin. Nang akala ng lahat ay susuko na si Clayton, ngumiti siya ng may maamong mga mata. $300 milyon. Sobrang init ng kapaligiran. Ang lahat ay hindi naglakas loob na gumawa ng tunog. Walang alinlangan na ito ang pinakamataas na presyo ng auction para sa string ng mga itim na perlas na ito. Ang halagang ito, sa $300 milyon, ay sapat na upang maging mga ulo ng balita. Hindi maiwasan ni Nicole na tumingin kay Clayton. Gusto mong bilhin ito?
Huminto sa $230 milyon ang bid ni Clayton para sa kontrata at inagaw ni Eric, ngunit gusto niyang gumastos ng $300 milyon para bilhin ang kwintas na ito. Bahagyang kumirot ang lalamunan ni Nicole. Hindi lamang siya, ngunit ang lahat ay natagpuan na medyo hindi kapani-paniwala. Ibinaba ni Clayton ang ulo at ngumiti sa kanya. Well, ang ganda, di ba? Dahil lang maganda. Napaisip si Nicole. $400 million. Malamig ang tono ni Eric. Napatingin si Nicole kay Eric na malungkot ang mukha at mukhang desidido siyang makuha ang nasa harapan niya. Ang tinatawag na presyo ay isang string ng mga numero lamang para kay Eric. Nang makita ang paghaharap ng dalawang lalaki, ramdam na ramdam ni Nicole ang kanilang lakas sa pananalapi. Tumingin siya kay Clayton at naisip na hindi siya kapantay ni Eric Ferguson. Nag-aalangan na nagsalita si Nicole, Mr. Sloan, sa tingin ko ay hindi na kailangang bilhin ito. Natigilan si Clayton saglit. Ayaw mo ba? Natigilan si Nicole. Ano ang mahalaga kung gusto ko ito o hindi? Sa ganoong tahasang mga salita, si Nicole ay isang tanga kung hindi niya naiintindihan ang intensyon ni Clayton. Kabanata 660. Mahiwagang big shot. Nang marinig ni Nicole ang mga salita ni Clayton, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bigla siyang nakaramdam ng sobrang komplikado. Tumingin siya kay Clayton at biglang naunawaan na hindi ang layunin niya sa pagdalo sa auction ngayon ay sa kontrata, na siyang pangalawang item sa auction, ngunit itong string ng mga itim na perlas sa harap niya. Biglang nakaramdam ng konting kirot si Nicole. Sa sumunod na segundo, muling itinaas ni Clayton ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay banayad at mahinahon, nang walang kaunting pressure. $500 milyon. Nanlilisik ang mga mata ni Eric, at sinalubong ni Clayton ang kanyang tingin na may isang mahinang ngiti. Malinaw na magkaiba ang ugali ng dalawang lalaki, ngunit sa oras na ito, pare-pareho sila at walang kompromiso. Naunawaan ni Nicole na baka gusto lang ni Eric na makipagkompetensya, na pinupuntirya si Clayton, na nasa tabi niya. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nais na itigil ang hindi nararapat na laro ng pagtatalo. Gayunpaman, narinig niya ang host na nakakagulat na hamarang sa bidding. Ladies and gentlemen, isang misteryosong bid ang dumating mula sa isang foreign channel para sa $880 million. Mayroon bang sino mang gustong magbid ng mas mataas na presyo kaysa dito? Nang bumagsak ang mga salita, nagkaroon ng katahimikan sa buong silid. Maging ang mukha ni Eric ay lumubog. Ganoon din ang kay Clayton. Gayunpaman, gamaan ang loob ni Nicole. Ito ay hindi niya kayang bayaran ito. Ito ay marahil isang maliit na halaga para kay Eric at Clayton. Kaya lang nang mapanood niya ang mga ito na nagbibid, nakaramdam siya ng kakaibang awkward. Kahit na sino ang nanalo sa bid, hindi ito magtatapos ng maayos. Parehong nag-aalangan sina Eric at Clayton na ipagpatuloy ang pagbibid. Nilinis ni Nicole ang kanyang lalamunan at nagsalita sa mainit na boses. Dahil mayroong isang misteryosong big shot sa ibang bansa na gustong-gusto ito, sa tingin ko ito ay may malaking kahalagahan sa kanila, kaya sa tingin ko ay mas mahusay na hayaan silang magkaroon nito. Nagmamadaling nag-echo ang mga tao. Oo. Tama si Miss Stanton. Maaaring kaibigan ang dayuhan na iyon, kaya huwag na tayong gumawa ng hindi kinakailangang salungatan. Napunit din si Eric. Ayaw niyang pabayaan si Clayton dahil malamang gusto ni Clayton na gamitin ito bilang pagpapakita ng mabuting kalooban kay Nicole. Gayunpaman, mukhang hindi interesado si Nicole. Kalimutan mo na, hahayaan ko na ang dayuhang iyon. Napaisip si Eric. Sabi ng host, $880 million going once. $880 million going twice. $880 million sold. Naayos ang alikabok. Ang ikatlong auction item ay ibinenta sa misteryosong big shot na tumangging ibunyag ang kanilang tunay na pangalan, kaya lahat ay lihim na nag-isip ng walang anumang mga pahiwatig. Bumalik si Clayton na walang dala. Hindi siya nakaramdam ng panghihinayang bagkos ay medyo na guilty. Sa ngayon, mayroon siyang ilang mahahalagang proyekto na nasa walang katiyakan na mga sitwasyon, at ang kanilang internasyonal na pakikipagtulungan ay nangangailangan ng agarang pagkukumpuni. Kaya naman, hindi niya maipagpatuloy ang pagbid ng padalos-dalos na baka masaktan niya ang isang kaibigan. I'm really sorry, Miss Stanton. It was meant to be a New Year gift for you. Natigilan si Nicole.
Mabilis siyang umiling at ngumiti. Masyadong mahal, Mr. Sloan. I wouldn't dare to accept it. Pagkasabi pa lang niya nito ay nakita niya si Eric na naglalakad papunta sa kanila. Ang malungkot na mga mata ni Eric ay dumapo kay Clayton at dumapo kay Nicole. Lalabas ka ba para sa bagong taon? Casual at natural na sabi ni Eric. Nagtaas ng kilay si Nicole. Hindi. Nasiyahan si Eric sa sagot nito. Magdi-dinner ka ba sa bahay para sa bisperas ng bagong taon? Sa pangkalahatan, ang mga mayayamang pamilya na tulad nila ay hindi papalampasan ang pagkakataong magtipon at kadalasang magkakasama sa hapunan sa bisperas ng bagong taon. Ang ilan ay nag-charter pa ng mga hotel para ipagdiwang ang bagong taon. Gayunpaman, napaka-homey ng pamilya ni Nicole. Karaniwan silang kumakain ng hapunan sa bisperas ng bagong taon sa bahay. Ang ilan sa mga kasambahay ay nasa bakasyon, ang mayordomo at isang matandang dalaga lamang ang naiwan, kaya't ang gawain ng paghahanda para sa hapunan sa bisperas ng bagong taon sa taong ito ay napunta kay Kai. Tumanggo si Nicole at aalis na sana nang biglang nagsalita si Eric. I have a document in my car that Gerard asked me to pass to you. Come with me to get it. Pagkatapos noon ay umalis na siya na mukhang matangkad at patayo. Kumunat ang noo ni Nicole. This guy with his bossy attitude. Sino sa tingin niya ang inuutusan niya?